Mahal na pinuno, punong master, huwag po, HMPH. Ang mga ninuno natin ang nagtakda niyan. Tamaan sana tayo ng kidlat kapag binago natin yan. Oo nga po, mahal na pinuno. 3 araw na lang at seremonya na ng pagtanggap ng mga disipulo. Babaguhin pa talaga ang mga patakaran ngayon. Iisipin ng iba na hindi tayo mapagkakatiwalaan. Anak ng... Pinakiusapan ko kayong maging pinuno pero umayaw kayo. Ngayong may gusto akong gawin na tama, pipigilan nyo naman ako. Bilang nagtatag ng sektang ito, wala ba akong mukhang ihaharap? Punong elder, pakinggan nyo muna ang palusot ko. Pakiramdam ko kasi, bilang pinuno, ang dahilan kung bakit palpak at paurong ang sekta ng lanyo natin. At halos mamamatay-matay na tayo sa gutom, ay dahil may mali talaga sa sistema natin. Heto ang mga bago kong patakaran para sa sekta. Maaari nyo munang basahin, mga elder. Pero sang-ayon man kayo o hindi. Ito lang ang masasabi ko. Ipatutupad ito ng sapilitan. Unang patakaran sa bagong pagtanggap ng disipulo, mga may apelyidong Xiao, Ye, Shi, at Lin, ay bibigyan ng prioridad. Ikalawang patakaran, ang mga mahilig makipag-usap mag-isa sa kanilang mga singsing o iba pang kagamitan, ay bibigyan ng prioridad. Nakaligtas sa matinding sakuna ng 3 beses o higit pa, at may kasintahang misteryoso ang pinagmulan, bibigyan ng prioridad. Mga bumagsak na henyo na kinansela ang kasunduan sa kasal, at nawawala ang mga magulang sa misteryosong paraan, bibigyan ng prioridad. Ikalimang patakaran, pagdating pa lang sa labas ng tarangkahan ng sekta, at agad na pinag-initan o inapi, bibigyan ng prioridad. Yung mga mahilig ngumiti ng palihim at misteryoso, at ang mga kaaway nila ay paboritong tumawa ng nakakakilabot, ay direktang gagawing mga personal na disipulo. Ika-6 na patakaran, yung mga hinukaya ng buto at nasa bingit na ng kamatayan, ay direktang gagawing mga personal na disipulo. Mga duwag na parang daga, sobrang mag-ingat, at laging sumisigaw na mamamatay na sila, ay direktang gagawing mga personal na disipulo. May mga nagbabago-bagong personalidad, HMM. Kahit pa mga lalaking nagpapanggap na babae, direktang gagawing mga personal na disipulo. Nandito na ako. Unang mahigpit na ipinagbabawal sa sekta. Ipinagbabawal sa kahit na sino na galitin ng pangunahing bida. Sino man ang pasok sa alinman sa mga kondisyong nabanggit. Ang panuntunan ng ating sekta. Kapag may kumalaban sa atin, kailangan nating puksain ng tuluyan ng kasamaan. Bunutin ng damo hanggang sa pinakaugat, walang aitetirang buhay. Durugin ang kanilang mga buto at isaboy ang kanilang abo. Ang pinakamaganda ay isama na rin ang kanilang buong angkan. Burahin ng tuluyan pati ang kanilang sekta at lahat ng matatalik nilang kaibigan. Huwag mag-iiwan ng kahit isang buhay. Ngayon, kung may natatanging dahilan, at talagang kailangang kalabanin ng taong pasok sa mga kondisyong ito, kailangang tapusin siya sa isang tira lamang. At sa pinakamaikling panahon, ubusin ang buong angkan niya, lalo na ang kanyang kasintahan. Ngunit, kung hindi sapat ang lakas ng ating sekta, kahit gaano pa katindi ang dahilan, huwag na huwag kayong manggugulo. Kahit napatubuan pa ng sungay at maagawan ng kasintahan ng isang disipulo natin. Pinuno. Parang hindi po yata tama ang patakarang iyan. Anong hindi tama roon? Ang basta-bastang pag-ubos sa buong angkan ng isang tao. Masyadong malupit yan. Labag yan sa kalooban ng langit at baka bumalik sa atin ang karma. Inubos na nga ang buong angkan nila eh. Tinigbak na rin ang lahat ng matatalik nilang kaibigan. Dinurog pa ang mga buto at isinaboy ang abo para walang matirang bakas. Sino pa ba ang makakaalam na tayo ang may gawa? Kahit pa malaman nila, wala na silang kapamilya at kaibigan. Sino pa ang tutulong sa kanilang maghayganti? May mga tanong pa ba? Pinuno, may tanong po ako. Ano pong ibig sabihin ng patubuan ng sungay? Ha. Yung galit ng inagawa ng asawa, naiintindihan mo. Yung tipong lumayas ang asawa mo at sumama sa iba. Ha. Pinuno.
Kung ang ganitong klaseng galit ay kikimkimin lang at hindi ilalabas, mababagabag ang kaisipan ng isang tao at makakasama ito sa kanyang kultibasyon. Baka maging sanhi pa ito ng pagkabuo ng demonyo sa kanyang puso. Ang pinakamagaan na epekto, hindi na siya uunlad pa. Sa malala naman, maaaring bumagsak ang antas ng kanyang kultibasyon at sumabog ang kanyang katawan hanggang sa mamatay. Pero, naisip niyo ba, ang isang babae o kapareha na kayang-kayang agawin ng iba, karapat-dapat pa ba siyang maging kapareha ninyo? Syempre, hindi na po. Ang mabuting kabayo, hindi na binabalikan ang damong nilagpasan niya. Paano pa kaya ang tao? Kaya anong ikinapuputok ng batsi nyo? Isipin nyo ng ganito, libre kayong nakasama ng iba at sumaya ng ilang panahon. Anong iniiyak-iyak nyo? Kahit na hindi nyo pa rin matanggap, tinulungan naman kayo ng pangyayaring ito na makita ang katotohanan. Mas mabuti na yan kaysa pagtaksilan kayo sa pinakamahalagang sandali, at ikapahamak nyo pa. May katwiran po ang mga sinabi nyo, pinuno, pero kung kumalat sa labas ang ganitong patakaran ng sekta, baka pagtawanan lang tayo ng lahat. Ayos lang kung kaming mga elder lang ang makakakita. Pero baka hindi ito maganda para sa mga disipulo. Anong mas mahalaga, reputasyon o ang sekta at ang buhay natin? Unang elder, mas matagal na kayo sa sektang Lanyo kaysa sa akin. Sabihin nyo nga sa akin, sa mga nakaraang henerasyon, tumanggap din naman ang sektang Lanyo ng mga magagaling na talento. Pero bakit hanggang ngayon, isang basurang tulad ko pa ang naging pinuno? Dahil patay na silang lahat, kayo po ang pinakamagaling na disipulo ng sektang Lanyo ngayon, pinuno. Mayroon ba sa kanila na namatay sa katandaan? Wala, di ba? E di tapos ang usapan. Nasa bingit na tayo ng kamatayan, pero yung reputasyon pa rin ang iniintindi nyo. Huwag nyo akong pangaralan tungkol sa pagmamalaki. Kung kailangan nating magtago para mabuhay, gagawin natin. Dahil darating ang araw na kahit gustuhin man nating magtago, hindi na natin magagawa. Diyan na tayo talagang mawawala ng pag-asa. Ngayong ako ang pinili nyo, ibigay nyo sa akin ang buong kapangyarihan. Manalo o matalo, kahit papaano ay sinubukan ko. Huwag yung pinuno lang ako sa pangalan. Tapos kokontrahin nyo naman lahat ng ginagawa ko. Kung ganyan din lang, kayo na lang ang maging pinuno. Agaw buhay na ang sektang Lanyo. Hindi man sigurado kung uubra ang pagbabago, pero ang pananatili sa nakasanayan ay siguradong kamatayan. Kailangan ng marahas na solusyon sa magulong panahon. Pumayag man kayo o hindi, kayo na ang baalang magdesisyon. Gawin natin kung ano ang sinabi ng pinuno. Wala akong tutol. Ganun din ako. Kung ganun, pinapakiusapan ko ang 5 elder na bumaba na at maghanda. Kuya, sigurado ka bang gagana ito? Parang masyado namang malala ang mga patakarang ito eh. Sundin nyo ang inutos ng pinuno. HMM. 5 elder, sandali lang. May naisip pa akong paraan para pagkalipas ng 3 araw. Mas mapalaki pa natin ang bilang ng mga tatanggipang disipulo. HMM. Magsalita po kayo, pinuno. Mang-aagaw tayo. Nabalitaan ko, pagkalipas ng 3 araw, hindi lang ang sektang Lanyo natin, kundi pati ang sektang Hawyu, sektang Chindian, at iba pang malalaking sekta ay tatanggap din. Pwede tayong pumunta sa mga daang siguradong dadaanan ng iba, at maglagay ng anunsyo para akitin sila papunta sa sektang Lanyo. Pero, pinuno, bukod sa baka maging dahilan ito ng pagkagalit ng ibang mga sekta sa atin, malaking gastos din ang paggawa ng ganyang anunsyo. Sadsad na tayo sa hirap ngayon, baka hindi natin kakayanin. Pwede namang libre. Bakit pa tayo magbabayad? Pwede nating isulat sa lupa o iukit sa mga bato. Sa mga puno, basta kailangan nating umagaw ng maraming tao. Wala na akong pakialam kung anong paraan pa yan. Basta paakyatin nyo muna sila dito sa bundok. Sa pagkakataong ito, gagawin kong tanyag ang sektang Lanyo sa buong mundo ng mga immortal. Ano ba itong nakasulat? Napakaliit at ang dami naman. Baka isa itong sikretong pamamaraan. Tanga, hindi ka nga makabasa tapos gusto mo pang maging immortal. Ano naman kung hindi ako makabasa? Kapag may tiyaga, may nilaga, huwag na nga kayong maingay. May makapagsasabi ba sa akin kung anong nakasulat dito? Galing ito sa isang sekta na tinatawag na sektang Lanyo. Ito daw ang inilagay nilang anunsyo. Sabi dito, tumatanggap daw sila ng disipulo kahit walang talento. Basta nakatadhana, may ganito palang kaswerte. Pero bakit hindi ko pa yata naririnig ang sektang Lanyo na yan? Ang sektang Lanyo ay dating isa sa mga pinakamalalakas na sekta dito sa Timog Kanluran. Pumapangalawa lang sila sa banal na lupain ng Wanhua. Ganoon ba sila Kat-Indi? Kung ganoon, bakit yung sektang Peach Blossom na may 8 espiritual na bundok ay pamilyar sa akin? Pero itong sektang Lanyo na sinasabi mo, hindi ko man lang narinig. Dahil bumagsak na ang pangalan nila nitong mga nakaraang taon. Kulang na kulang sila sa mga tagapagmana. Hanggang sa ngayon, iisang espiritual na bundok na lang ang natitira sa kanila.
Kaya naisip nila ang paraang ito, para makahikayat ng mas maraming aakyat at sasali sa sekta. Sa mga katulad natin, wala pa sa isa sa 10,000 ang nakakapasa sa mga immortal na sekta. Kahit pa pala rin tayong makapasok, karamihan naman sa atin ay nauuwi lang sa pagiging utusan. Kung ganoon, ano ang pipiliin mo, Binibini? Siyempre, ang sektang Lanyo. Pinuno, buong umaga na po ang lumipas. Bakit wala man lang ni isang umaakyat para sumali sa atin? Anong kinamamadali mo? Sinabi ko nang may darating, kaya may darating. Pai Pinuno, masama po ang balita. Ano ba yun? Bakit ka ba natataranta? Kahit bumagsak pa ang langit, sa isiluan yan ng pinuno natin. Kaya ano bang pinapanik mo dyan? Mama, marami pong. Pinuno, umakyat po. May umakyat. Ilang tao ang dumating? Sa 10,000 tao po, ano? Pakiulit nga ng sinabi mo, mayroon pong hindi bababa sa 10,000 tao sa ibaba na paakyat ngayon sa bundok. Ang swerte talaga ng pinuno natin, mga kagalang-galang na elder. Sumunod kayo sa akin sa plaza. Titingnan natin kung may mga potensyal na baguhan. Ikaapat na elder, pakisabi sa mga tao mo na ilayo na ang batong sumusukat ng espiritu. Ayoko nang makita yan dyan. HMP. Pai Pinuno, kapag inalis po yon, paano pa natin susukitan ng espiritual na ugat nila? Pagsusukat ng espiritual na ugat, kalimutan nyo na yan. Pinuno, may nakikita akong isang babae sa ibaba na mukhang magaling. Gusto ko sana siyang kunin bilang personal na disipulo. Huwag kang magmadali, Elder Wo. Bantayan mo muna siya. Sa pagkuha ng disipulo, kailangan sundin ang mga bagong patakaran ko. At huwag nyo nang tatanungin kung bakit. Ang patakaran ko ang masusunod. Ganito ang gawin natin, Elder Wo. Mga baguhan pa lang ang mga tao sa ibaba. Wala pa silang masyadong alam tungkol sa paglinang ng immortalidad. Kayo na ang bahalang magpakitang gilas para kontrolin sila. Akong bahala, tahimik. Grabe, ang galing. Sa lakas ng sigaw na yun, muntik nang pumutok ang pantog ko. Sila na ba ang mga maalamat na immortal? Sigurado akong alam na ninyong lahat. Ang Lanyo sect ay tumatanggap lamang ng mga disipulo base sa tadhana, at hindi base sa talento. Kaya ang pagsusulit natin ngayong taon ay naiiba sa mga nakaraan. Kailangan nyo lang manatili sa plaza ng 3 araw. Paglipas ng 3 araw, malalaman din ang resulta. Sagot na ng aming sekta ang pagkain, inumin, at lahat ng pangangailangan ninyo habang nandito. O, mga baguhan. Ang mga may apelyidong Xiao, Ye, Shi, at Lin, humakbang kayo paarap. Ang mga nakaligtas sa kamatayan ng higit sa 3 beses. At may mga mahiwagang nobya. Humakbang kayo paarap. Ang mga dating tinatawag na henyo, pero nawala ng kapangyarihan dahil sa isang aksidente, humakbang kayo paarap. Sabi na nga ba, masyadong konti ang may katangian ng isang bida. Hay, sa 10,000 tao, ang hirap humanap kahit isang bida. Parang tumataya lang sa loto. Mga elder, may nakita ba kayong pumasa sa bago nating pamantayan? Yung palaging may mahiwagang ngiti sa labi. Wala po kaming nakitang palaging pinag-iinitan. Wala rin pong ninakawan ng banal na buto at muntik ng mamatay. Wala ring duwag. At wala rin pong sobrang mag-ingat. Pero, may isang mahilig kumausap sa sarili niya. HMM. Samahan niyo ko, gusto kong makita. Sino? Nasaan? Patanjin nga. Yung babaeng puno ng putik ang mukha sa kaliwang likuran ng mga tao. Nakapagbukas na raw siya noon ng maraming lagusan ng enerhiya. Ngunit ngayon, 3 na lang ang natitira. Bumagsak ang antas ng kanyang lakas. At mahilig pa siyang kumausap sa kanyang kwintas. Maayos ang mahaba at itim niyang buhok. Pero sinadya niyang takpan ng putik ang kanyang mukha para hindi makilala. At tila isa siya sa mga may apelyidong Xiao, Lin, Shi, o Ye. Siya na nga. Itinadhana ka sa aming sekta. Handa ka bang sumali sa amin? Ako po, si Xiaoling, ay buong pusong nagbibigay galang sa pinuno ng sekta. Mula ngayon, isa ka ng inner disciple ng Lanyo sect. Mahaba at malayo ang landas tungo sa immortalidad. Singhirap ito ng pag-abot sa langit. Bihira sa mundong ito ang mga taong itinakda. Kaya pakiusap, umuwi na kayong lahat. Ling-er, maghilamos ka ng mukha mo pagkatapos nito. Hindi mo na kailangang magtago rito sa loob ng sekta. Bakit ka mo?
Dahil hindi mo na kailangang magpaliwanag. Lahat ng tao ay may mga sikretong ayaw nilang ibunyag. At syempre, hindi ka namin pipilitin. Mula ngayon, ibubuhos namin sa iyo ang lahat ng aming yaman at suporta. Pagsasanayin ka namin ng buong kakayahan. Ang kailangan mo lang gawin ay magpakalakas. Iyon lamang. Teka, anong nangyayari? Bakit ang bilis kong humigop ng enerhiya mula sa langit at lupa? Mas mabilis ito ng ilang dosenang beses kaysa dati. Dahil kaya ito sa pagtanggap ko ng disipulo. Nabahagian ba ako ng pambihirang talento ni Shaolin Er? Hindi nga biro ang mga pabuyang ito. Master, anong iniisip mo? Bakit ka naglalaway dyan? Wala ito. Sige na, bumalik ka na muna sa kwarto mo at magpahinga. Guro, nandito ka naman para gabayan ako. Bakit kailangan ko pang sumali sa isang sekta? Lalo na sa sektang Lanyo na unti-unti nang bumabagsak. Hay nako, ikaw talagang bata ka. Ang guro mong ito ay isa na lamang kaluluwa ngayon. Kahit na kaya kitang turuan. Kung wala namang mga kagamitan at suporta, paano ka lalakas para makapaghiganti? At kung bakit natin pinili ang sektang Lanyo? Kahit na bumabagsak na sila, may natitira pa rin silang yaman at kasaysayan. Isa pa, may malinis na prinsipyo ang mga tao rito. Hindi tulad ng ibang kilalang sekta na pawang mga ipokrito. Ang pinakamahalaga sa lahat, may isang bagay rito na malaki ang maitutulong sa iyo. Basta't makuha mo yon, tuluyan ng magigising ang tunay mong potensyal. Ning Yuan Realm, ikatlong antas. Wala pang isang araw, nakaangat ka na agad ng level. Nakakatakot talaga ang angking talento ni Shaolin Er. Ang sariling talento ko lang ang aasahan. Baka umabot ng isang taon, hindi ko pa rin magagawa yan. Puntahan natin si Shaolin at isama na rin natin siya para makapili ng kasanayan sa kultibasyon. Magandang umaga po, guro, at sa inyo rin, mga elder. Ay, ikaw. Nasa ikasyam na antas ka na. Paano nangyari yun? Kahapon lang, nasa ikatlong antas ka pa lang. Tapos ngayon, lumaktaw ka ng 6 na antas sa loob lang ng isang gabi. Kahit pa sabihing henyo siya, aabutin pa rin ng halos isang taon bago makarating sa ganyang antas. Isa siyang tunay na henyo. Siguradong may malaking sikreto ang Shaolingan na yan. Ginamit talaga ng pinuno ng sekta ang kakatuwang patakaran na yun para mapili siya mula sa mahigit 10,000 kandidato. Isa ba itong matinding kabaliwan? O tuluyan na tayong nawalan ng katinoan? Madalas tayong makakita ng mga magagaling, pero bihira ang marunong kumilatis sa kanila. Kaya ang pinuno ng sekta talaga ang pinakakahanga-hanga sa lahat, di ba? Tsamba lang naman ang pag-angat ng antas ni Linga. Dahil lang yan sa magandang kapaligiran dito sa sektang Lanyo. Linga, sumama ka sa guro mo para makapili ng kasanayang nababagay sa'yo. Guro, sa totoo lang po, mayroon na akong sariling kasanayan. At bagay na bagay po ito sa akin. Kaya, pwede po bang hindi ko na ito palitan? Baka iniisip mong ayos na ang sarili mong kasanayan. Pero ang punong elder ng ating sektang Lanyo. Kaya sundin na lang natin ang gusto niya. Tara na, Linga. Sasamahan kitang kumuha ng mga kagamitan para sa kultibasyon mo. Linga, kahit anong gusto mong kuhanin dito, kunin mo lang. Walang kahit anong limitasyon. Sa lahat po. Sa akin ibibigay. Tama. Medyo bumagsak man ang estado ng sektang Lanyo, pero hinding-hindi kami nagdadamot pagdating sa pagpapalakas ng mga disipulo namin. Kung tingin mo hindi pa yan sapat, iuutos ko sa punong elder na mangagaw pa ng iba. Ay mali, manghiram pala, sa madaling salita. Dito sa sektang Lanyo, kung ano ang amin, sayo rin. At kung ano ang sayo, mananatiling sayo. Ikalawang elder, bakit kayo? Pinunong sekta. Nasa antas ng Ningyuan. Pinunong sekta. Papaano kayo umabot sa Ningyuan? Ika-4 na antas na. Maganda kasi ang mood ko nitong mga nakaraang araw. Isa lamang itong maliit na pagkamulat. Pambihira talaga ang swerte ng mahal na pinuno. Napakaganda talaga. Una, nakahanap tayo ng isang pambihirang disipulo. Tapos ngayon, nagkaroon pa ng pagkamulat ang pinuno. Biglang tumaas ang kanyang kapangyarihan. Ibig bang sabihin nito, ang takbo ng tadhana ng ating sektang Lanyo ay tuluyan nang magbabago. Ikalawang elder, ano nga ulit ang sinabi mo kanina tungkol sa antas ng Ningyuan at kay Linga? Umabot na si Linga sa antas ng Ningyuan. Aba, napakagandang balita niyan. Mahal na pinuno. Hindi po ba kayo nagulat? Dapat ba akong magulat? Sa bagay, makisakay na nga lang. Gulat na gulat. Grabe, nagulat talaga ako. Hay nako. Masyado namang halatang peke yan. Tuloy ka. Master, may kailangan po sana akong sabihin. Master, ikalawang elder. Nakaabot ka na pala sa antas ng Ningyuan. Magaling. Dapat kang bigyan ng pabuya. Maraming salamat po, Master. Master. Ang totoo po kaya ako narito.
Sige, sabihin mo na ng diretsahan. Hindi ako nababahala na humingi ka ng pabor. Mas natatakot ako na wala kang hinihiling. Pamumuhunan ng tawag dyan. Ang pagsugal ng todo ay isang uri ng katalinuhan. Nandito po ako para sa mahiwagang apoy ng lupa. Ang mahiwagang apoy ng lupa ay ang huling alas ng ating sektang Lanyu. Isa yan sa mga pinakamalakas na apoy sa buong kontinente ng Xianwu. Halos walang nakakaalam nito sa labas. Paanong nalaman ito ni Linga? Sigurado akong may nakatagong matandang kaluluwa na gumagabay sa kanya. Malamang, magiging parang isang emperador ng apoy ang landas niya sa hinaharap. Paano mo nalaman ang tungkol sa bagay na ito? Ikalawang elder. Ibigay na natin. Ang ganitong pambihirang bagay ay mas mahalaga pa kaysa sa buong sektang Lanyu. Grabe, ibibigay lang talaga ng ganoon kadali ni Master. Masyadong mapanganib ang bagay na yan, nagkaroon na ito ng sariling pag-iisip. Kahit ang isang nasa ika-6 na antas ay hindi siguradong makokontrol ito. Kakaabot mo lang sa antas ng Ningyuan pero gusto mo na ito. Masyado naman yatang mapanganib yan. Maraming salamat po, ikalawang elder. Ang totoo niyan, medyo kakaiba ang kasanayan ko. Kailangan ko ng tulong ng isang kakaibang apoy. Kasabay nito, gusto ko ring gamitin ang kakaibang apoy para gumawa ng payeldores. Marunong kang gumawa ng payeldores. Ang bida ba ng emperador ng apoy ay hindi marunong gumawa ng payeldores? Kung ganoon, huwag kang mag-alala, gamitin mo lang ng malaya. Kahit masira mo, hindi mo kailangang bayaran. Maraming salamat po, Guro. Ikaw na bata ka, ikaw ang nag-iisa kong disipulo. Batid kung wala akong gaanong kakayahan bilang guro mo. Kaya ginagawa ko lang ang lahat ng makakaya ko. Pasensya na sa mga hirap na dinaranas mo, Guro. Sige na, isanib mo na ng maayos sa sarili mo ang demonyong apoy ng daigdig. Ang pagmamanipula ko sa kanya ng ganito, medyo masama yata yun, hindi ba? Ikalawang nakatatanda, hindi ko po ito maipapaliwanag ng malinaw sa ngayon. Pero sana, maniwala po kayo sa akin. Panahon ng magpapatunay, na magiging sulit ang lahat ng isinakripisyo natin. Makakaasa po kayo, pinuno. Ipapaalam ko ito sa iba pang mga nakatatanda. Sa mga susunod na araw, gagawa kami ng paraan para makakuha pa ng maraming mapagkukunan. Pupugay po, Guro. Ang bilis naman. Nakaabot agad ang guro mo sa ika-8 antas ng yugto ng Ningyuan. May problema ba roon? Ako nga ay nasa ika-5 antas na ng yugto ng Ningyuan eh. Kaya hindi ba makatarungan lang na nasa ika-8 antas ang guro? Linga, anong klaseng talento ba ang mayroon ka? At ano naman ang talento niya? Bukod pa roon, sinusuportahan ka pa ng demonyong apoy ng daigdig. Samantalang siya, walang-wala kahit ano. Huwag mong sabihing mayroon siyang likas na kaluluwa ng Dao. Guro, ito po ang mga payeldores ng Ningyuan na ginawa ko nitong mga nakaraang araw. Para po ito sa paglilinang ninyo at ng mga nakatatandang kapatid natin sa sekta. Sana po ay makatulong ito kahit papaano. Nagtira ka ba ng gagamitin para sa sarili mo? Mabuti naman kung nakapagtira ka na para sa'yo. Sa susunod, kung sakaling may mga payeldores ka pa, siguraduhin mong uunahin mo munang magtira para sa sarili mo. Kung mayroon pang matitira, saka lamang ito pwedeng ibahagi sa ating sekta. Sobrang nakakaantig. Dodoblehin ko ang aking pagsisikap para masakliyan ang kabutihan ni Master. Linga, kung wala ka ng ibang sasabihin, maaari ka nang umalis. Masusunod, Master. Akalain mo nga naman, nasa ika-7 antas, hindi nga nakapagtataka sa kapangyarihan ng Flame Emperor. Na ibabahagi pala ang kanyang lakas, nakakagawa si Linga ng mga payeldores. Siguro naman. Kaya ko rin. Ang apoy ng demonyo mula sa kailaliman. Napasuko pala ni Linga ang apoy ng demonyo mula sa kailaliman. Pinuno. May natuklasan ako. Isang ika-7 antas na payeldores ng Ningyuan. Pinuno. Saan nyo nakuha ang payeldores na ito? Ginawa yan ni Linga. Napakagaling ng talento niya sa paggawa ng payeldores. Isa na itong pambihirang talento sa buong mundo. Kakaabot niya lang sa antas ng Ningyuan. Pero nakakagawa na siya ng ika-7 antas na payeldores. Kahit ang isang bihasang tagagawa ng payeldores na nasa ika-5 antas, sa paggawa ng ganito kataas na kalidad ng payeldores, ay napakababa ng tsansang magtagumpay. Pero kung swinerte man siyang makagawa ng isang buong palayok, maiintindihan ko pa sana. Hindi lang yan isang palayok, ang bateng ito ay naglalaman ng higit kumulang 100 piraso. Ano? Halimaw. Isa siyang tunay na halimaw. Ligtas na ang sektang Lanyu. Ikatlong elder, anong sadya mo rito? Ganito kasi yon, pinuno, napunta kay Linga ang karamihan sa ating mga mapagkukunan. Napakakonti na nang natitira para sa ibang mga disipulo, lalo na ang mga espiritual na bato, masyado tayong kapos. Isa nga itong malaking problema.
Ganito na lang, ikatlong elder. Kunin mo ang mga paeldores ng Ningyuan sa boteng ito. Kumuha ka ng ilang piraso at ilagay mo sa taguan ng yaman ng ating sekta. Ang bawat disipulo ay maaari ng kumuha ng isang piraso kada buwan. Pagkatapos, ibenta mo na ang lahat ng matitira. Pero, kung ibebenta natin ang ganitong pambihirang gamot, imposible na natin itong mabiling muli balang araw. Bakit naman natin bibilhin muli? Kaya naman natin gumawa ng sarili natin. At siksik-liglig pa ang dami niyan. Pero pinuno. Ikatlong elder, alam ko ang inaalala nyo. Pero alam mo ba, sa buong buhay ng isang tao, ano ang pinakamalaking panghihinayang natin? Ano ba yun? Yun ay ang mamatay ka na hindi mo man lang naubos ang lahat ng pinaghirapan mong yaman. Tapos ang lahat ng ari-arian mo, aangkinin lang ng mga kaaway mo. Isipin mo na lang, pinatay ka ng mga kaaway mo. Tapos ginagastos ng mga kaaway mo ang pera mo. Natutulog sa kama mo kasama ang asawa mo. Pagkatapos noon, aapihin pa nila ang sarili mong anak. Pero ang totoo, pwede mo namang iwasan ang trahedyang ito. Basta't gastusin mo lang ang pera mo, at sandatahan ang sarili mo mula ulo hanggang paa. Naiintindihan ko na. Susundin natin ang utos ng pinuno. Dalhin mo ang 50 piraso ng Ningyuan pill na to at ibenta. Pero tandaan mo, itago mo ang pagkakakilanlan mo, at siguraduhin mong walang makakasunod sa iyo. Kundi, malalagay sa panganib at baka bumagsak ang buong Lanyo sect. Nakasalubong ko kanina ang ikatlong elder. Sabi ng matanda, may mga Ningyuan pill daw sa taguan ng yaman ng sekta. Bawat isa sa atin, pwedeng kumuha ng isang piraso buwan-buwan. Nakuha ko na ang sa akin. Bilis, pumunta na rin kayo dun. Sa tulong ng Ningyuan pill. Sigurado akong anggat na rin ako sa Ningyuan realm. Totoo ba yan? Makapunta nga rin. Ikapitong antas. Anong ikapitong antas? Hayaan mo na. Kuya, mag-ensayo ka muna dyan. Kukuha muna ako ng pill ko. Kung pwede naman palang dumaan sa pill, sino pa bang magtitiyagang mag-ensayo? Ate Ching Ching, nakainom ka na ba ng pill mo ngayon? Syempre naman. Tayong dalawa na lang sa buong sekta, ang mga disipulong huling ongat sa Ningyuan realm. Kung hindi natin to bibilisan, baka palayasin na tayo rito, alis. Masama to, may mga kalaban. Ang hamak na Lanyo sect na to, matagal nang paubos ang puwersa. Pinalampas na nga natin sila. Tapos may gana pa silang agawin ng mga disipulo natin. Kailangan natin silang turuan ng leksyon ngayon. Pero elder, ang 5 matatanda sa Lanyo sect na yan, ay puro tuso at matataas na ang level sa Domtian realm. Baka matalo tayo kapag nakipagharapan tayo. Sino bang nagsabing makikipagharapan kayo? Hindi tayo pumunta rito para ubusin ang buong sekta nila. Para lang ipamalas ang bangis ng ating Peach Blossom sect at nabalitaan ko, ang Golden Eagle Clan at Boji sect ay pupunta rin ngayon sa Lanyo sect para makipagtuos. Kung ganun, hayaan muna natin silang mauna. Alam nyo naman, kung sino ang unang kumilos, siya ang unang napapahamak. Hayaan natin silang mag-ubusan, tayo ang aani ng panalo sa huli. Ha 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 ha. Sino kayo? Bakit kayo nang hihimasok sa Lanyo sect? Isang hamak na Lanyo sect ang lalakas ng loob ninyong magyabang. Akong si Leng Chen ay nandito lang para humingi ng hustisya. Turo mo ang daan. Kundi, papatayin ko kayong dalawa na parang mga asong ulol. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako. Mukhang sawang-sawa na kayo sa buhay nyo ah. Kung ganun, mamatay na kayo. Itigil nyo yan. Ang lakas ng loob niyong saktan ng mga disipulo ng Lanyo sect, gusto niyo na bang mamatay? Elder Wo, hindi kami nandito para makipagpatayan. Nandito lang kami para humingi ng hustisya. Hustisya, akong si Wu Xingyun, lakas lang ang pinaniniwalaan ko. Ang katotohanan ay nakadepende lang sa kung sino ang mas malakas. Kung sino ang may pinakamatigas na kamao, siya ang masusunod. Elder Wo, tatanungin kita, matagal nang walang pakialaman ng tatlong sekta namin at ang Lanyo sect. Bakit nyo inagaw ang mga disipulong nire-recruit sana namin? Kung ano pa yung kinakatakutan mo, yun pa talaga ang mangyayari. Hanggat walang batas na nagbabawal, pwede itong gawin. May patakaran ba kayo? Na bawal mag-ukit ng salita sa daan. Ang galing mong magpaikot ng usapan. Ninakaw nyo ang mga disipulo namin. At gusto nyo pang ubusin ang mga yaman ng sekta namin. Ano bang gusto ninyong palabasin? Ngayong araw, kailangang magpaliwanag ng Lanyo sect sa amin. Anong klaseng paliwanag ba ang gusto mo? Sino ka naman? Siya ang aming sect master Lin. Hahaha, ang Lanyo sect ninyo. Hinayaan lang na isang hamak na bata ang maging sect master. Baka naman tao-tauhan lang yan ah. Kapag nambastos ka pa at ininsulto mo ang sect master, papatayin talaga kita. HMPH, akala mo ba natatakot ako sa'yo? Fang Shikshu, huwag kang gumalaw. Ako na ang maglalagay ng gamot sa'yo.
Anong nangyayari? Hindi ba't suportado ng palasyo ang sektang Lanyo? Bakit puro nasa antas ng Ningyuan ang mga disipulong ito? Pumunta kayong lahat dito sa sektang Lanyo para humingi ng paliwanag. Walang problema. Pero ang basta-basta na lang pananakit sa mga disipulo ko. Hindi ba dapat kayo muna ang magpaliwanag sa akin? Anong klaseng paliwanag ba ang gusto mo, Pinunong Lin? Kung anong ginawa nyo, ipaparanas ko rin sa inyo. Mga walang hiya, hindi titigil ang sektang Jingying hanggat hindi kayo namamatay. Pinunong Lin, sumusobra na yata kayo. Sumusobra, kung magdala kaya ako ng mga tao sa inyo. At walang sabi-sabing bugbugin ng mga disipulo ng sektang Taohua hanggang sa mamaga ang mga mukha nila. Papayag ba ang sektang Taohua? Nahiyain ng ganito. Iba naman ang sitwasyon na yan. Napakadoble kara nyo naman, mga Ginoo. Dahil nandito na kayo, hamimli na kayo. Magbibigay ako ng halimbawa. Hindi nyo man lang alam yan. Mga ignorante, ang ibig sabihin yan, dahil nandito na kayo. Dito na rin kayo ililibing. Tingnan nyo, na nakita't namahiya na kayo. Pag-usapan na natin ang mahalagang bagay. Tungkol sa pangingialam ng sektang Lanyo sa pagtanggap ng mga bagong disipulo ng aming tatlong sekta. Kung hindi kayo magpapaliwanag, hindi ito matatapos ng ganun-ganun lang. Kung gayon, sabihin mo na, Pinunong Lin. Dahil kinuha nyo na ang mga disipulo ng tatlong sekta namin. Bakit hindi na lang natin paglabanin ang mga bagong disipulo ng magkabilang panig? Walang pakialamanan kung may mamatay. Pagkatapos ng labang ito, kakalimutan na natin ang isyong ito. Papayag ba kayo? Kayong mga pipitsuging ito, akala nyo baka level nyo si Linger? Hindi nyo ba alam kung sino ang tunay na bida rito? Mula sa mga bagong disipulo ngayong taon, maglalabas ng tig-3 tao ang aming 3 sekta, at 9 na tao naman ang ay lalaban ng sektang Lanyo. Pagkatapos ng isang laban, manalo man o matalo, mabuhay man o mamatay, tatapusin na natin ang hidwaang ito. Balita ko, higit sa 10,000 ang pumunta sa sektang Lanyo ngayong taon para sumali. Siguro naman kaya nyong maglabas kahit 9 na disipulo lang. Wala akong nakikitang problema roon. Pero ngayong taon, isa lang ang tinanggap na bagong disipulo ng sektang Lanyo. Kung gusto ninyong lumaban, wala kayong choice kundi harapin siya ng sunod-sunod. Ayos lang sa akin. At sa tingin ko, ayos lang din yon sa disipulo ko. Ewan ko lang sa inyong 3 sekta, ano sa tingin ninyo? HMP, dahil ikaw na rin ang humahanap ng sarili mong katapusan. Wala kaming dahilan para tumanggi. Linger, lumabas ka, ipakita mo ang galing mo sa magagaling na disipulo ng 3 sekta. Masusunod, guro. Teka, nasa ika-5 antas na agad ang kapangyarihan niya. 1 buwan pa lang na disipulo yan sa sekta nyo. Sinong niloloko mo? Ako muna, hamak na disipulo lang siya ng sektang Lanyo. Mga kapatid ko sa sekta, panoorin nyo kung paano ko siya madaling pababagsakin. Ako ang kukuha ng unang panalo. Pababagsakin mo ang mukha mo. Anong pababagsakin? Pinunong Lin, pinuno ka pa naman ng isang sekta. Paano mo nagagawang manloko ng ganito? Paanong naging bagong disipulo lang ang babaeng yan? Sumusumpa ako, akong si Lin Fan, ay sumusumpa sa aking kaluluwa at karangalan, na kung hindi totoo na si Ling ang kaysa isang bagong disipulo ng aming sekta ngayong taon. Mawasak man ang aking isipan, mawala man ako sa katinoan, at mamatay ng biglaan. Narinig niyo ang isinumpa ko sa sarili kong buhay. May pagdududa pa ba kayo? Kung aatras tayo ngayon, hindi lang tayo mabibigo sa pakay natin. Masisira rin ang pangalan ng mga sekta natin. At mawawalan ng tiwala sa sarili ang mga disipulo natin. Pero kung lalaban tayo, wala tayong laban sa kanya. Pareho lang tayong mapapahiya. Baka mamatayan pa tayo ng mga disipulo. Ganito na lang, maglalabas ng 3 tao ang bawat sekta. 9 na tao laban sa kanya, sunod-sunod. Baka may pag-asa pa tayong manalo. Sige, laban na. Laban. Kung ganoon ang gusto ninyo, sige, payag ako sa gusto ninyo. Harapin nyo siya ng sunod-sunod. Parang iba ang timpla ng mukha ng mga elder Masyado ba talagang malakas ang babaeng yan? Sira ulo ka ba? Xiao Wei. Nasa ika-4 na antas siya pataas kung tutuusin. At baguhang disipulo pa lang yan ng sektang Lanyo. Bakit nakakatakot ang lakas niya? Mukhang mapapasabak tayo sa matindi ngayon. Ako si Xiao Li nga. Ng Lanyo sect. Sino ang unang gustong sumubok sa akin? Kani-kanina lang. Sabi mo gusto mong mauna, hindi ba? Kung ganoon. Sige, simulan mo na. Akala mo ba? Natatakot ako sa'yo. Mag-ingat ka. Hindi biro ang babaeng yan. Ayos ka lang ba?
Ayos lang ako. Masyado lang talagang mad Ulash. Ang lapag na to eh. Mag-ingat kayong lahat. May 8 pa. Bakit hindi na lang kaya? Sabay-sabay kayong sumugod. Nagmamadali kasi ako. Akala mo ba? Ikaw na ang pinakamalakas sa mundo. Huwag kang masyadong mayabang. O baka gusto mong mauna. Mga kasama, sabay-sabay nating sugurin. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang kalokohan. Akong si Xiaoli nga, may suntok na kayang magpatamba ng bundok at hamatin ng dagat, pumuksa ng demonyo, at pumitas ng mga bituin sa langit. Wasakin ang mga syudad at hatiin ang kalangitan, ibigay nyo na ang lahat. Hawak ko ang araw at buwan. Kaya kung abutin ng mga bituin sa kalawakan, wala nang katulad ko sa mundong ito. Ang yabang, umalis na tayo rito. Bilog ang mundo, makakabawi rin kami sa inyo. Huwag na huwag ninyong mamaliitin ang 3 sekta namin. Lan Yu Sect. Pagbabayaran nyo ang ginawa nyo sa aming 3 sekta. Posible kayang muling bumangon ang Lanyusek. Babangon kaya sila mula sa sarili nilang abo. Sa ganyang edad ni Xiaoli nga, mayroon na agad siyang ganyang lakas at tibay ng loob. Isa nga talaga siyang pambihirang henyo. Makakahanap din ako ng tamang pagkakataon. Kapag dumating na ang oras, gagamit ako ng ibang tao para tapusin siya. Pagkatapos ng nangyaring laban na iyon, lalong tumibay at nagkaisa ang buong Lanyusek. Araw at gabi kung magsanay ang mga disipulo. Todo bigay naman ng mga elder sa paghahanap ng mga kagamitan. Pati na rin ang pinakatamad nilang sect master na si Lin Fan, ay umabot na rin sa Profound Origin Realm matapos makatanggap ng karagdagang lakas. 2 linggo. 2 buwan mula nang mapadpad dito, tumaas agad ng isang malaking antas ang lakas niya. Grabe, ang bilis talaga ng pag-usad niya. Kung magkakaroon pa ako ng isa pang disipulo na parang bida, di sobrang saya sana nun. Pinuno. Elder Wu, may kailangan ka ba? Sa syudad ng Wangwo, kalahating buwan mula ngayon, gaganapin ang kompetisyon para sa mga batang alchemist. Lahat ng wala pang 100 taong gulang ay pwedeng sumali. Kung sino man ang tatanghaling kampyon, ay makakatanggap ng ika-6 na antas na pugon, 3 recipe ng ika-6 na antas na Paeldores, at 1 Paeldores ng Jizuan. Ito ay isang ika-5 antas na Paeldores na nakakatulong sa mga cultivator na makaabot sa Jizuan realm. Paeldores ng Jizuan. Oo, at mismong isang ika-7 antas na alchemist ang gumawa nito. Balita ko ay nasa ika-5 grado pataas ang kalidad nito. Magandang bagay nga ang Paeldores ng Jizuan na yan. Sabi ng unang elder at ikalawang elder, kung makukuha lang daw natin ang Paeldores na yon. Pero pinuno, huwag na nating asamin ang pagiging kampyon. Dahil ang totoo, maraming disipulo mula sa mga primera klaseng sekta ang sasali sa kompetisyon. Kahit na napakagaling ni Ling Er, medyo dehado pa rin siya kumpara sa mga disipulo ng mga malalaking sekta. Elder Wu, bakit ka ba nawawalan ng pag-asa? Ang mga henyo ay magaling gumawa ng milagro. Manalo man o matalo, malalaman lang natin kapag sinubukan niya. Pero kung gusto mang pumunta ni Ling Er o hindi, hayaan natin siyang magdesisyon. Guro. Gusto ko pong pumunta. Ling Er, nandito na tayo sa syudad ng Huangwo. Napakagara naman po rito. Siyempre. Mahigit 100 milyon ang nakatira dito sa syudad ng Huangwo. At nagkalat din dito ang mga malalakas na cultivator, lalo na ang kasalukuyang City Lord na kilala bilang Immortal Emperor ng Hangwo. Isa siyang tunay at napakalakas na Luz Immortal. Ano po ba ang Luz Immortal? Ang tinatawag nilang Luz Immortal ay isang cultivator na nabigong maging immortal pero nakaligtas mula sa kamatayan. Kaya naman isinuko nila ang pisikal nilang katawan para tahakin ang landas ng mga Luz Immortal. Tuwing makakalagpas sa isang matinding pagsubok ng langit ang isang Luz Immortal,
immortal. Sobrang laki ng aidadagdag sa lakas at cultivation level nila. At kung malalagpasan nila ang 12 pagsubok, direkta na silang aakyat sa langit para maging isang tunay na immortal. Kaya naman may kasabihan tayo tungkol sa 12 pagsubok ng Luz Immortal, na bawat pagsubok ay isang hakbang papalapit sa kalangitan. Ganun po pala yon. Linger, tandaan mo, halo-halo ang uri ng mga tao rito sa syudad ng Hamwo, may mabuti at may masama, hindi nawawala ng mga desperadong tao rito. Sa mga susunod na araw, kailangan nating umiwas sa atensyon. Naaalala mo pa naman siguro ang ika-48 patakaran, di ba? Naaalala ko po, Pinunong Wo. Ang ika-48 patakaran. Ang sinumang babaeng disipulo na may angking ganda, kung wala siyang sapat na kakayahang ipagtanggol ang sarili, ay dapat iwasang magpakita ng mukha sa publiko kapag lumalabas, upang hindi makatawag ng kapahamakan. Kaya bago tayo pumarito, mahigpit na ipinag-utos ng pinuno ng sekta na magsuot ka ng belo. Sana maintindihan mo ang magandang hangarin ng pinuno ng sekta. Ligtas ang laging nag-iingat. Naiintindihan ko po. Pero hindi mo na kailangang mag-alala ng sobra. Ang pag-iwas sa atensyon ay hindi ibig sabihing magkukulong ka na lang. Nabalitaan kong may pamilihan daw malapit dito mamayang gabi. Maaari kang pumunta at mamasyal. Baka may makita kang magagandang gamit na mura. Talaga po, ang galing. Maraming gamit sa pamilihang iyon ng palihim na ibinebenta. Kaya napakahalagang maging mapanuri. May mga gamit na kahit magaganda at mura pa ang presyo, ay hindi mo dapat basta-bastang binibili. Bakit naman po? Dahil galing sa masama ang mga iyon. Tingnan mo ang lumilipad na espadang iyon, isang dekalidad na espiritual na sandata. Ang presyo niyan sa merkado ay hindi bababa sa 10,000 espiritual na bato. Pero ibinebenta lamang ito ng tindero sa halagang 5,000. Kahit ganun, walang may gustong bumili. Hulaan mo kung bakit. Mga nakaw po. Tama, malamang ay nakuha iyon mula sa pagpatay at pagnanakaw. Siguradong malakas ang paksayo ng orihinal na may-ari ng espadang iyon. Magandang gamit nga ang espada. Pero kapag binili mo yan, bibigyan mo lang ng sakit ng ulo ang sarili mo. Malamang ay hahabulin ka ng paksayo na nasa likod ng orihinal na may-ari nito. At tungkol naman sa magiging resulta. Tumatak po sa isipan ni Linga ang turo ninyo. Linga, bata ka pa. Napakagaling ng iyong talento at pag-uugali. Basta't magpatuloy ka lang sa paglago, ay tiyak na walang hangganan ang mararating mo sa hinaharap. Pero mangyayari lang iyon kung makakaligtas ka. Kaya kailangan mong palaging mag-ingat. Huwag mong hayaang masira ang lahat dahil lang sa isang maliit na pagkakamali. Marami na akong nakitang mga henyong maagang nasawi. Tatanim ko po sa isip ko. Linga, bilhin mo yung berdeng piraso ng tanso doon. Gamitin mo yung paraang itinuro ko sa iyo noon. Ano po ba yon? Isa siguro yan sa mga piraso ng isang sinaunang pamana. Kung mabubuo mo ang lahat ng iyan, makukuha mo ang kapangyarihang pamana nito. Binibini, ang galing mo namang tumawad. Pero kapag binaba ko pa sa 80 batong espiritual, malulugi na talaga ako. Sige, 80 batong espiritual. Pero kailangang ibigay mo sa akin ng libre ang pirasong ito. Sige, payag ako. Hindi masama ang diskarte mo, bagamat kulang pa sa karanasan. Pero para sa edad mo, napakabihira na niyan. Elder Wo, napansin niyo po pala, siguradong hindi pangkaraniwan ang pirasong iyon. Kailangan muna nating makumpleto yan. Huwag kang magmadali, bumalik na tayo at magpahinga ng maayos, para makapaghanda sa paligsahan ng Altmaya pagkalipas ng 3 araw. Sige na, Linga, huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Gawin mo lang ang buong makakaya mo. Masusunod po, Elder Wo. Guro, sa tingin niyo po ba dapat ko nang ilabas ang buong galing ko? O dapat ko muna itong itago? Siyempre, kailangan mo muna itong itago. Magpanggap kang mahina para gulatin sila. Tunay ngang napakataas ng potensyal mo. Pero sa kasalukuyang lakas mo at ng Lanyusek, hindi nyo pa kayang protektahan ng demonyong apoy ng mundo. Kaya hanggat maaari, huwag mo itong gagamitin. At saka, ang paligsahan sa Altmaya ay parang isa ring digmaan. Kung masyadong mapapansin ang galing mo, siguradong magiging puntirya ka ng mga kalaban. Ituturing ka nilang malaking banta. Gagawa sila ng paraan para guluhin o kaya naman ay patayin ka. Kaya sa umpisa, maging tahimik ka lang muna. Sapat na ang makapasa ka sa susunod na yugto. Saka mo na ilabas ang tunay mong lakas sa dulo, upang gulatin silang lahat.
Haha, tingnan nyo yung babaeng kultibador na yon. Ang ibang mga alchemista ay nagkukumahog sa oras. Pero siya, palinggalinga lang at mukhang lutang. Ang lakas ng loob sumali, kahit simpleng Ning Yuan Pil ay hindi marunong gumawa. Sa bagay, bilib din ako sa tapang niya. Baka disipulo lang yan ng isang walang kwentang sekta, na nakikisali lang sa gulo, o sinusubukan lang ang swerte niya. Sisiw lang kay Linga ang Ning Yuan Pil na yan. Pero bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagsisimula? Muntik ko nang makalimutan kailangan ko palang magtago ng galing. Guro, sa mga alchemist na ito, mayroon ba rito na pwedeng maging mahigpit kong kalaban? May 3. Yung lalaking may suot na koro ng balahibo sa bandang kaliwa mo sa harapan. Napakakinis ng galaw niya sa paggawa ng pil. Kakaiba ang kontrol niya sa mga sangkap at sa tindi ng apoy. Yung babaeng may pulang buhok at pulang damit naman sa kanan mo. Kung hindi ako nagkakamali, ang gamit niya ay ang tunay na pamamaraan ng fire sect. Kung pagkontrol sa apoy ang pag-uusapan, hindi mo pa siya kayang tapatan sa ngayon. Sino naman ang pangatlo? Yung nasa likuran mo na mukhang walang masyadong alam, at mas nagkukumahog pa kaysa sayo. Ibig mo bang sabihin, guro, nagpapanggap lang siyang mahina? Wala kasi akong makitang kakaiba sa kanya, dahil nga hindi mo napapansin. Kaya dapat kang mas mag-ingat sa kanya. Magaling siyang magtago ng tunay niyang lakas, napakagaling niyang umarte. Pero nakakasiguro ako, na ang kakayahan niya sa paggawa ng pil ay hindi papahuli sa'yo. Tsaka masyadong kakaiba rin ang batang yan. Kainahinala ang antas ng lakas niya. Sobrang kainahinala. Talagang may kakaiba nga sa taong yan. Basta, mag-ingat ka na lang sa kanya. Para sa ika-4 na yugto ng labanan sa Rango, mayroon lamang kayong 2 oras. Ang halaga ng pil na magagawa ng bawat isa, ang siyang magtatakda ng inyong pwesto. Kahit anong pil pala ang pwedeng gawin. Pabor na pabor ito kay Linga. Hindi ko inasahan na ganito pala katindi ang galing sa alchemy ng 3 banal na anak ng Yu Clan. Tingnan nyo ang mga sangkap na gamit niya. Susubukan ba niyang gumawa ng 5 antas na pil? Samantalang 4 na antas lang ang ginagawa ng iba. Teka, may 2 pang nasa 3 ranggo. Sa tingin ko, ang kampiyon ay manggagaling sa 3 banal na anak ng pamilya Yu at kay Wo Yuner. Sa kanila lang yan magmumula. Ang 3 banal na anak ng pamilya Yu, si Yumo. 5 antas na tableta, Ming Feng Pil. 2 ranggo. Wo Yuner, 5 antas na fire control pil. 1 ranggo. Binibining Wo, maraming salamat sa pagpapaubaya. Hukom, maaari mo nang ideklara ang resulta. Hindi pa tapos ang oras. Hindi ba't may 2 pa na hindi pa tapos? Yung 2 hamak na yun. Sa tingin mo ba mababago pa nila ang resulta? Ang patakaran ay patakaran. Nagawa ko. Hahaha, nagawa ko na. Anong nangyayari? Nakabuo siya ng 3 antas, 9 na ranggo na Zuan Yuan Pil. 9 na ranggo. Ang hamak na yan, nakagawa ng tableta na nasa 9 na ranggo. Yung tableta. Ika-9 na ranggo, isa na namang 9 na ranggo na Zuan Yuan Pil. Yumo, mukhang hindi na sayo ang unang pwesto. Tapos na ang 4 na yugto ng paligsahan. Idinideklara ko. Unang pwesto, si Shaolinga ng Sektang Lanyu. 2 pwesto, ang malayang cultivator na si Fan Zoncheng. Isa itong napakalaking surpresa para sa lahat. Sina Yumo at Wo Yuner na inaasahan ng lahat ay hindi man lang nakuha ang kampyonato. Shaolinga. Akala ko ba'y paubos na ang magagaling sa Sektang Lanyu? Akala ko ba malapit na silang mabura? Bakit mayroon pa silang isang henyo sa alchemy na may ganito katinding talento? Pero para sa Sektang Lanyu, baka hindi ito magandang balita. Linga, ngayong ikaw ang naging kampiyon. Maraming mata ang nakatitig sa atin. Siguradong mapanganib ang biyaheng ito. Nagpadala na ako ng mensahe kay Punong Elder. Sasanduan nila tayo sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, gawin na lang natin ang makakaya natin at ipaubaya sa langit ang lahat. Kung talagang wala na tayong magagawa. Linga, maaari kang, guro. Itinuring po ako ng sekta na parang tunay na anak, na walang itinatago o pinagdadamot. Hinding-hindi po ako tatalikod para lang sumali sa ibang sekta. Hay nako, batang to. Kung ganoon, sasamahan ka ng Sektang Lanyu sa buhay man o kamatayan. Hindi nyo na po kailangang mag-alala ng sobra, Elder Wo. May naisip po akong paraan. Ano yun?
Noong naglalakbay po ako noon, pinalad po akong matutunan ng isang napakahusay na sining ng pagbabalat kayo. Kung magbabalat kayo po tayo, at tahimik na lalabas ng lungsod, tiyak na walang makakapansin sa atin. Wow! Ibang-iba na ang hitsura natin sa dati. Kahit ang mga dakilang master, hindi tayo makikilala. Dahil sa pagbabalat kayong ito, makakabalik na tayo ng mag-isa. Hindi na natin kailangang abalahin pa sina punong elder. Elder Wo. May ipapakiusap pa po sana akong iparating nyo sa pinuno ng sekta. Ano yun, may nakita po akong taong mukhang pasok sa mga kondisyon para maging isang direktang disipulo. Gusto ko po sanang hilingin kay Master na pumunta rito para suriin siya. Ano? Sino? Ang pumangalawa sa paligsahan. Si Fan Zhencheng. Duwag siya at takot sa sariling anino, at palaging nagtatago. Eksaktong-eksakto ito sa ikawalong panuntunan natin. Ang pagiging duwag, napakaingat niya, at palaging sumisigaw na tiyak na siyang mamamatay. Malakas po ang kutob ko, nahamak na mas magaling siya sa akin sa alkemiya. Nagpatalo lang po siya sa akin para umiwas sa gulo. Napakalaking balita nito. Ipapaalam ko kagad ito sa pinuno ng sekta. Aba, nakakaintriga. Pupuntahan ko ang taong yan na pumasa sa ikawalong panuntunan. Napakagandang kapalaran sa tagal ng panahon. Ngayon lang ako nakakuha ng ganito kaswerteng hula. Ayon sa hula, nasa labas ng silangang tarangkahan ang swerte ko ngayon. Aba Ginoo, pambihira ang inyong aura. Ano po ba ang gusto ninyong ipahula? Hulaan mo nga kung ano ang iniisip ko ngayon. Bakit ka tumatakbo? Hindi mo pa nga sinasabi kung ano ang iniisip ko. Kailangan pa bang sabihin yon? Hindi pa ba halata ang ginagawa ko? Gusto mo akong bugbugin tapos hindi ako tatakbo. Ano, hihintayin ko lang na bugbugin mo ako. Talagang nabasa ng lokong to kung ano ang nasa isip ko. May kakaiba sa taong to. Sobrang kainahinala. Ginoo, pasensya na po. May hinahanap po sana kaming isang tao, pero hindi po pangkaraniwan ng taong ito. Kaya po binigyan ka namin ng mahirap na pagsubok kanina. At napatunayan nga, na may tunay nga po kayong kakayahan, Ginoo. Gusto po sana naming magpahula uli sa inyo. Babayaran po namin ng buo ang inyong serbisyo pagkatapos. Kung ganoon, dobleng bayad ang hihingin ko. Sige ba, magsulat ka ng isang salita at babasahin ko ang kapalaran nito. Ang taong ito, madaling hanapin sa isang banda, pero kung sasabihin namang mahirap hanapin, mahirap nga rin siyang hanapin. Bakit niyo ba siya hinahanap? Gusto namin siyang kunin bilang disipulo. Bakit? May nakatakdang tadhana ang batang iyon sa aming sekta. Pero kung magiging disipulo man siya o hindi, kailangan parehong bukal sa loob namin iyon. Paano mo naman nasabing siguradong papayag siya? Hindi ako sigurado. Pero gagawin namin ang lahat. Taos puso lang namin siyang susubukang kumbinsihin. Kung papayag siya, syempre, masaya para sa lahat. Pero kung hindi siya papayag, masasabi na lang namin na pinagtagpo kami pero hindi tinadana. Oh, kung ganoon, saang sekta ba kayo nabibilang? Sa sektang Lanyo. Sektang Lanyo. Sabi nga nila, ang matalinong ibon ay namimili ng magandang punong dadapuan. Kung hindi ako nagkakamali sa hula ko, may angking galing ang taong hinahanap nyo. Kung sakaling gusto niyang pumasok sa isang sekta ng mga immortal, kahit hindi man siya makapasok sa banal na lupain, o sa mga sikat na pangunang klaseng sekta, hindi naman magiging mahirap sa kanya ang makapasok sa pangalawang klaseng sekta. Kaya bakit naman niya pipiliin ang sektang Lanyo na nasa pinakailalim ng pangatlong klase? Maaaring hindi laging magtagumpay ang aming pagsubok, pero siguradong talo ka kapag hindi mo man lang sinubukan, di ba? Nahulaan ko na. Nasaan siya? Akala mo'y nasa dulo ng walang hanggan, pero nasa harapan mo lang pala. Sabi ko na nga ba't ikaw yan? Paano niyo ako nahanap? Maganda naman ang pagkakapanggap ko Tadhana. Talagang pinagtagpo tayo ng tadhana. Tadhana.
Siguro nga tadhana to. Nagbibigay-pugay po ang inyong disipulong si Fan Zhencheng. Ako ang ikalawang elder, na si Wu Xingyun. At ito naman ang pinuno ng ating Lanyu sect, si Sect Leader Lin Fan. Magandang araw po, ikalawang elder at sect leader. Huwag ka nang masyadong formal. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Sumama ka na sa amin pabalik sa sekta. Ikalawang elder, mabilis nga po tayong makakalipad ng ganito. Pero tingin ko po ay delikado ito. Ano namang delikado doon? Mas maganda nga na makabalik tayo agad sa sekta para mas ligtas. Patawad po sa sasabihin ko. Pero hindi naman po ganoon kalakas ang sekta natin. Kung may mga malalakas na kalabang aatake sa atin, wala po tayong laban. Baka nga sarili natin hindi natin mailigtas eh. Lalo na't nanalo si Senior Sister Shaoling sa patimpalak ng paggawa ng Paeldores. Sigurado pong pag-iinitan tayo ng iba dahil sa premyo niya. Kung hindi po tayo maghahanda, siguradong ikamamatay natin ang paglalakbay na ito. Mamatay agad, hindi naman siguro aabot sa ganoon. Ikalawang elder, para lang makasiguro. Tingin ko po mas mabuti kung maglalagay tayo ng mga pormasayo ng mahika. Baka sakaling maantala natin ng kaunti ang mga huhuli sa atin. Ayan na naman siya. Itong si Xiao Fan, siya na yata ang pinaka-praning sa lahat. Ikalawang elder, may punto rin naman ang sinabi ni Xiao Fan. Sige, kung ganoon, maglalagay ba tayo ng mga pormasayon dito sa himpapawid? Hindi po maganda. Masyadong malawak ang langit, mahirap itago ang patibong. Kung makakaharap natin ay isang eksperto sa mga pormasayon, siguradong mapapansin niya yan agad. At mag-iiba lang siya ng daan. Mas maganda siguro kung sadya tayong mag-iiwan ng mga bakas para maakit natin ang mga humahabol sa atin papunta sa makapal na gubat sa ibaba. Doon tayo maglalagay ng mga pormasayon sa loob ng gubat. Sa ganitong paraan, mas lalaki ang tsansa natin. Sige, ganyan ang gagawin natin. Ay, teka sandali. Tinatawag na po ako ng kalikasan. Sect leader, ikalawang elder. Maiwan ko muna kayo dyan ha. Sandali lang, babalik din ako agad. Sige. Sa tingin ng iba, takot kang mamatay at napakaduwag mo. Ayaw sumugal kahit sa pinakamaliit na peligro. Pero ang totoo, marami siyang tinatagong alas at napakasigurista. Hindi kikilos kung hindi 100% sigurado. Hindi siya titira ng walang kasiguraduhan. Talagang hari ng pag-iingat. Base sa tunog, doon yun ang galing sa pwesto natin kanina. Huwag mong sabihin gumana ang patibong na inilatag ko. Sinong tarantado ang naglagay ng patibong na ito? Kapag nahuli ko ang hayop na yun, sisiguraduhin kong magmamakaawa kang mamatay. Kayong mga taga-sektang Lanyu, talagang hinahamon nyo si kamatayan. Basagin ang patibong at habulin sila. Walang makakatakas kahit isa sa kanila. Kailangan na nating umalis agad. Hindi lang pala isa ang cultivator nila na nasa antas ng Dongtian. Baka may cultivator pa sila na nasa antas ng Zishan na nagbabantay. Kalawang elder, tumakas na po tayo bilis. Kapag nagtagal pa tayo, maabyutan nila tayo. Kung talagang maabyutan nila tayo, ako na ang maiiwan para harangin sila. Pinuno, isama mo na si Fan Zhencheng. At bumalik kayo sa sekta sa lalong madaling panahon. Akala ba nila mapipigilan tayo ng sirang patibong na ito? Hindi. May mali. Bakit bigla akong kinutuban ng masama? Sunod-sunod ang mga pagsabog mula sa likuran natin. Kahit pa sa mga lugar kung saan walang inilagay na patibong si Wu Xingyun, may naririnig pa rin tayong mga hiyawan at malalakas na pagsabog. Yung lugar kung saan nanggaling ang pagsabog kanina, wala naman akong inilatag na patibong doon. Ikalawang elder, baka po nakalimutan nyo lang. Baka kayo rin po ang naglagay ng patibong na yun. Yung sumabog na lugar. Parang yun yung pwesto kung saan ka Umi kanina. Huwag mong sabihin yung Dumiko, ganoon pala Kat hindi sumabog yon. Kailangan kong pag-aralan to ng mabuti pag uwi natin. Pasok siya sa ikawalong panuntunan ng sekta natin. Kaya hindi siya pwedeng husgahan base sa normal na loika. Wala po talaga akong kinalaman dyan. Ako, isa lang po akong hamak na cultivator na kakatapak lang sa antas ng Ningyuan. Baka may dumaang isang malakas na senior kanina at nag-iwan ng ganoong patibong. May punto ka. Pwede ngang ganoon ang nangyari. Nahulaan kaya ng pangalawang elder na ako ang may gawa nito. Pero wala naman akong naiwang kahit anong bakas. Mas mabait pa rin ang pinuno. Hindi man lang niya ako pinagdudahan.
Unang elder, ito po ang pabuya mula sa patimpalak sa paggawa ng payeldores. Isang pambihirang payeldores ng Jizuan. Pakiusap, unang elder, tanggapin po ninyo ito. Kung makakatulong ito para umangat kayo sa antas ng Jizuan, magkakaroon ng karagdagang proteksyon ng ating sektang Lanyo. Huwag po kayong mag-alala, unang elder. Ang inyong disipulo po ay nasa ikalawang antas ng Ningyuan pa lamang. Pero nakakagawa na po ako ng ikasyam na klaseng payeldores ng Zuan Yuan. Kapag umabot na po ako sa ikatlong antas, kayang-kaya ko na rin gumawa ng ikasyam na klaseng payeldores ng Jizuan. Kung pakiramdam po ninyo ay nakakahiya itong tanggapin, bawian nyo na lang po ako sa pamamagitan ng paghahanap ng mga bihirang sangkap para sa akin balang araw. Dahil ganyan na rin lang ang sinasabi mo, kapag tumanggi pa ako, lalabas na akong isang malaking tanga. Papasok na ako sa matinding pagsasanay ngayon din, para subukang umangat sa ikalimang antas, ang mga gawain dito sa sekta. Kayo na muna ang baalang mag-asikaso. Guro, ngayong nagpasiklab ang sektang Lanyo sa patimpalak, tiyak na pag-iinitan at babantayan tayo ng iba. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ang mas mabilis mong paglakas, ang pinakamalaking maitutulong mo sa sektang Lanyo. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Walang masamang mangyayari sa sektang Lanyo. Mahirap makahanap ng lugar na sobrang bagay sa'yo. At isang lugar na kahit akong matanda na ay hindi mabasa ang buong hiwaga. Kaya paano ko hahayaang mapahamak ito? Ang banal na bundok na iyan sa unahan ay ang ating sektang Lanyo. Pinuno, pangalawang elder. May kaunting alam po ako sa sining ng Feng Shui. Pwede po ba ninyong ilibat ang inyong disipulo sa paligid para masuri ko po ang Feng Shui ng sektang Lanyo? Si Go Sheng. Gusto yata niyang patibayin ang depensa ng kampo natin kapag pinaiiral niya ang pagiging maingat niya. Siguradong tataas ng husto ang seguridad ng sektang Lanyo. Nakakatuwa ang iyong pagmamalasakit. Kung ganon, pangalawang elder, ilibat mo na kami. Masusunod po, pinuno. Kumusta naman ang Feng Shui? Wala naman po masyadong problema, pero may ilang maliliit na depekto. Kung hindi mamasamain ng pinuno at ng ikalawang elder, bakit hindi nyo na lang ipaubaya sa akin ang bagay na ito? Sisiguraduhin ng disipulong ito na gagawin ko ang lahat para ayusin ang mga maliliit na depektong ito. Saksi ang mga dakilang ninuno sa itaas. Ako, ang inyong disipulong si Fan Zhencheng, ay lubos na pinagpala at napansin ng ating pinuno upang mapabilang sa sektang Lanyo. Teka, sandali lang. Sigurado ka bang totoong pangalan mo yan? Ha. Ha ha ha. Ha. Ha ha. Pasensya na, nakasanayan lang. Nakasanayan lang. Maraming salamat sa pagpapaalala, pinuno. Ang totoo niyan. Fan GN talaga ang pangalan ko, pero hindi ko pa kailanman ginamit ang pangalang ito sa harap ng iba. Kaya, nadulas lang ako kanina. Nadulas, bakit hindi mo gamitin ang totoo mong pangalan? Sobrang mapanganib ng kontinenteng Xianwu. Sa ating mga naglilinang, sino ba ang walang kaaway? Paano kung may matutunang napakalakas na sumpa ang mga kaaway natin? Kung alam nila ang totoo kong pangalan, hindi ba't madali nila akong isusumpa? Kakaiba at napakabagsik pa naman ng mga sumpa na yan. Kaya kailangan talagang mag-ingat. Kaya ang paggamit ng peking pangalan ng susi para humaba ang buhay. Nga pala, ikatlong elder. Ang pangalan nyo pa naman ay hango sa mahabang buhay. Pero hindi nyo man lang alam ang bagay na to. Aba, syempre alam yan ng elder na ito. Kaya lang, tayong mga naglilinang ay dapat may lakas ng loob at pananalig, at gumawa ng mga bagay na walang kinatatakutan. Pero ikaw, sobra kang matatakutin at maingat sa lahat ng bagay. Sa huli, nawawalan ka ng sigla at lakas ng loob. Ang paglilinang ay parang pagsagwan laban sa agos ng tubig. Kung hindi ka aabante, aatras ka. Kung wala kang determinasyon, makakasama yan sa paglilinang mo.
Ikatlong elder, nagkakamali po kayo dyan. Ang hanap nating mga naglilinang ay ang mabuhay ng mahaba at maging malaya magpakailanman. Basta't hamaba ang buhay. Nararapat lang na maging labis na maingat. Kahit gaano pa kagaling o kaperpekto ang isang henyo. Kung mamamatay rin siya ng maaga, isa lang siyang nasayang na henyo. Siya nga pala, mga kagalang-galang na elder at mga kasamahan. Pakiusap, huwag na huwag ninyong babanggitin kahit kanino ang totoo kong pangalan. Mula ngayon, Fan Zhencheng na lang ang itawag niyo sa akin. Guro. Sa ganyang inasal niya, hindi po ba makakaapekto yon sa kanyang pagsasanay? Bawat isa ay may kani-kanyang paraan ng pagsasanay. May mga gustong sumugod at umunlad ng mabilis. Mayroon namang mas gusto ang tahimik na pag-usad. Ang ganyang uri ng pag-iisip, marahil para sa marami ay isang sagabal sa kanilang paglago. Pero para sa kanya, baka hindi naman. Ngunit ang isang cultivator na ganyan keduwag at takot mamatay, ay ngayon ko lamang nakita sa buong buhay ko. Hindi na natin kailangang pagtalunan pa ang bagay na ito. Tawagin man siyang Fan Zhencheng o sadyang pasaway man sa paningin ninyo. Ang pangalan ay isa lamang bansag. Pwede kang maging Fan Zhencheng. Pwede rin akong maging Fan Zhencheng. Kahit sino ay pwedeng maging Fan Zhencheng. Dito sa sektang Lanyu, hindi pangalan ang mahalaga, kundi ang iyong mabuting pagkatao. Basta't pareho tayo ng ipinaglalaban. Kahit pagodan o kahit ano pang nakakatawang pangalan ang itawag sa kanya, handa nating ibigay ang lahat para tulungan siya. Magbigay-pugay ka na sa iyong master. Master. Mula ngayon, ikaw na ang aking pangalawang disipulo. Ito ang iyong senior sister, si Xiaoling Er. Pero palagay ko ay nagkita na kayo, junior brother. Mula ngayon, magkasama na tayo sa iisang sekta. Kaya dapat tayong magtulungan palagi, ha? Aba, oo naman. Senior sister, hahaha. Nung nakaraan, sa paligsahan ng alkemiya, alam kong hindi mo ibinigay ang lahat ng makakaya mo, junior brother. Sana magkaroon tayo ulit ng pagkakataong maglaban balang araw. Mula ngayon, makakatanggap din si Fan Zhencheng ng parehong pribilehiyo gaya ni Xiaoling Er. Ano man ang kailangan ninyo, kahit pagaano ito kahirap kunin. Ang mga elder, at maging ako bilang inyong sect master, ay gagawa ng lahat ng paraan para maibigay ito sa inyo. Masyado naman po yatang malaking pabor yan, master. Sa ngayon po, wala naman akong kailangan. Ang magkaroon lang po ng isang ligtas na matutuluyan ay napakalaking biyaya na para sa akin. Dahan-dahan ka lang makibagay. Tapos na ang ating pagpupulong. Ibahagi natin ang mga estratehiya. Dalawang disipulo na may A-level na talento pataas. Kaninong talento kaya ang kukunin ko? Huwag na nga, mga matatanda lang ang namimili. Bata pa ako, kaya syempre, kukunin ko lahat. Rurok ng Zuan Yuan Realm. Isang hakbang na lang, maabot ko na ang ikaapat na Dongtian Realm. Talagang ginulat ako nitong si Go Sheng. Ang ipinakita ni Ling Er sa Alchemy Tournament ngayon, ay nagtulak sa Lanyu sect sa gitna ng gulo. Mukhang parating na ang pinakamalaking krisis ng aming sekta. Bago mangyari yun, kailangan ko pang magsanay ng mabuti. Master. Pasok. Master, ito po ang nagawa ko sa Alchemy Tournament, ang rank 9 na Zuan Yuan Pil. Hindi ko po ito magagamit sa ngayon, kaya inaalay ko po ito sa inyo. Ang Paeldores na ito ay napakahalaga para sa akin. Tatanawin kong malaking utang na loob ito sa iyo. Wala po yun, Master. Napakalaki po ng utang na loob ko sa ating sekta, kaya nararapat lang po na unahin ko ang ating kapakanan. Kung wala na po kayong iuutos, mauuna na po si Ling Er. Saktong-sakto talaga. Kung kailan ko kailangan, may dumating na biyaya. Ngayong hawak ko na ang rank 9 na Zuan Yuan Pil. Ang pag-abot sa Dongtian Realm ay ilang sandali na lang. Sect Master, umangat na naman po ang level ninyo. Sinwerte lang. Nakakain kasi ako ng dalawang rank 9 na Zuan Yuan Pil. Kaya bahagyang umangat ang aking antas. Sakto lang at walang masyadong espesyal. Nga pala, Sect Master, bumaba po ng bundok si Fanji An Qiang. Kailangan ko po ba siyang sundan ng palihim? Wag na. Kung magtitiwala tayo, buuin na natin. Kung magdududa tayo, wag na natin siyang gamitin. Hayaan mo na siya. Naniniwala akong hindi siya gagawa ng kalokohan.
Kanina pa ako abala rito sa paanan ng bundok, pero hindi man lang ako binantayan ng second elder. Ganoon ba sila kakumpiyansa sa akin? Sa bagay, mukhang ayos din naman pala talaga ang Lanyusek. Medyo mahina nga lang, pero hindi ibig sabihin hindi na pwedeng lumakas. Hindi pwede. Kailangan ko pang ipagpatuloy ang paglalatag ng depensa. Kapag may lumusab na malakas na kalaban, tiyak na kamatayan ito. Nakaamba na ang malaking trahedya sa syudad. Kung tutuusin ng oras, dapat nandito na ang mga taong yon. Kung makakaligtas man tayo sa sakunang ito, gagawin lang natin ang lahat ng ating makakaya, at ipapaubaya na ang lahat sa tadhana. Dati-rati nasa tuktok ang sektang Lanyu. Isang hakbang na lang at magiging isang banal na lupain na sana sila. Pero hanggang dito na lang pala sila ngayon. Ang isang pambihirang talento na tulad ni Shaolinga, ay hindi nila basta-basta pwedeng angkinin. Nararamdaman ko ang presensya ng napakaraming tao. May ilan pang ang hindi man lang nagtatago. Mukhang masyado silang tiwala sa sarili. Kung tayo ang unang aatake, anong dapat ikatakot? Kung kaya nilang sumugod, kaya rin natin. Ang presensyang ito. Mukhang galing sa lahi ng mga halimaw. Bakit pati sila ay interesado rito? Napahiya kasi ang ikatlong tagapagmana ng angka ng Jade sa kompetisyon ng paggawa ng elixir. Baka nandito ang lahi ng mga halimaw para makabawi. So good. Elder. Panunuorin lang ba talaga natin sila? Utos ng puno ng pamilya na magmasid lang tayo. Kaya tignan muna natin ang mangyayari. Batang Panginoon. Ikaw ang magmamana ng buong pamilya Leo pagdating ng araw. Kahit na bata ka pa, kailangan mo pa rin mag-obserba at matuto. Sa nakikita ko ngayon, maraming grupo ang nag-iingat at nagpaparamdaman pa sa isa't isa. Walang may gustong maunang gumalaw para hindi sila mapag-initan. Batang Panginoon, sa tingin mo, bakit kaya lakas loob na naunang sumugod ang mga taong iyan? Siyempre, dahil sigurado sila sa taglay nilang lakas. Isa lang yan sa mga rason. May isa pang posibilidad. Sobrang hina talaga nila, kaya hindi man lang nila maramdaman ang presensya ng iba pang nagtatago, at sadyang napakatanga lang talaga nila. Dahil kahit na hindi nila maramdaman ang iba, dapat man lang ay nakutuban na nilang may iba pang nakaabang. Kahit mahihina ang mga taong ito, may isa pa rin silang cultivator na nasa unang antas ng Jizuan. Ang pabagsakin ng Lanyu sect ay dapat madali na lang, di ba? Para sa akin, lahat sila ay dapat mamatay. Hindi maganda, bitiwan mo agad. Lanyu sect, sisiguraduhin kung papatagin ko ang lugar na ito ngayon din. Isang sugatan sa unang antas ng Jizuan. Ako na ang tatapos sa kanya. Ako na ang aabante. Unang bugso pa lang naman ito. Unang elder, mamaya na kayo kumilos. Mag-ingat ka. Guro, hindi naman masama ang talento ng ikalawang elder. Sa totoo lang, dapat ay matagal na siyang nakatungtong sa antas ng Jizuan. Baka nasugatan siya noon kaya nasira ang kanyang pundasyon. Pero para sa isang nasa antas ng Dongtian na labanan ng isang Jizuan, ang lumaban sa mas mataas na antas ay napakahirap. Handa na siyang itaya ang mismong buhay niya. Anong dapat nating gawin? Masyadong padalos-dalos ang ikalawang elder sa ganitong kalakas na kalaban. Isang hamak na ikaapat na antas, maglalakas loob na harangan ako. Lumayas ka, huwag kang magkakamali. Hindi ako pumarito para mamatay, kundi para patayin ka. Naghahanap ka ng kamatayan. Wasakin ang kalawakan. Ang tao at espada ay iisa. Anong nangyari? Ang isang ikaapat na antas, napatay agad ang ikalimang antas. Ang Lanyu sect na ito, ay napakarami talagang itinatagong alas. Putik.
Hawak mo na nga ang lahat ng alas at hari, tapos natalo ka pa rin ng mga hamak na pipitsugin. Ang hina-hina mo naman. May kakaiba sa espadang iyon. Siguradong isa itong lihim na sining. Pero nakakagimbal ang lihim na sining na ito. Kung lahat ng 5 elder ng Lanyu sect ay marunong nito, malamang ay malalagot tayong lahat ngayong gabi. Sinong mag-aakala? Ito ang 8 simbolo ng madugong espada. Ang sining na ito ay nangangailangan ng sariling dugot buhay bilang kapalit. Masyado siyang padalos-dalos. Guro, mayroon po ba kayong paeldores para mapagaling ang ikalawang elder? Mahirap, napakahirap. Matindi na ang pinsala sa kanyang pundasyon. Mayroon pa bang gustong lumaban? Umatras ka na. Ayaw kong manamantala ng mas bata sa akin. Sa pambihirang galing ni Shaolin nga sa paggawa ng elixir, hindi na siya kayang panatilihin ng Lanyu sect ngayon. Lipunin na ang Lanyu sect. Nasa 3 antas ka pa lang. Tapos gusto mong burahin ang aming Lanyu sect. Malabong mangyari yan. Kakapasok niya pa lang sa Red Realm. Pero ang espadang hawak niya. Bakit ang bigat ng pressure na nararamdaman ko rito? Ininom mo ang Red Elixir. Tama, lalaban ka ba? O aalis na? Naghahanap ka ng kamatayan, may lihim kang teknik. Akala mo ba ako wala, HMPH? Sa dami ng kawalang katarungang naranasan, tanungin man ng langit at lupa, sino ang lalaban? Teka, sobrang may mali rito. Ang elder dapat ng Yun Xiao Valley ang namatay. Pero bakit siya tumayo lang doon at hinayaang patayin siya ni Su Haihong? Siguradong may iba pang alas ang Lanyu sect. Kahit na hamina na sila, libo-libong taon pa rin ang pamana nila. Anong nangyayari rito? Sinadya ba ng lalaking ito na magpakamatay? Pero hindi naman kailangan yun, punong elder. Huwag na nating problemayan ang dahilan. Ang daming nakatingin sa atin sa baba. Umpisahan mo na ang palabas. Sino pa? Ganito pala kalakas ang punong elder. Siguro may bago siyang natutunan habang nagpapataas ng antas. Parang mali yata. Sa tingin ko, sinadya lang talaga ng kalaban na magpapatay. Oo nga, parang gano'n na nga. Pero sino naman ang baliw na gugustuhing mamatay, di ba? Master, alam niyo po ba ang dahilan nito? Anong bakit? Hindi ba dahil lang sa sadyang malakas ang punong elder, HMPH, sa talino ng master mo? Wala rin pala siyang napansing kakaiba. Oo, tama, sadyang napakalakas lang talaga ng punong elder. Ang dami talagang pakulo ng ugok na to. Kahit na kapiraso lang ito ng isang sagradong pormasayon. Sapat na iyon para guluhin ang isip ng kalaban kahit sandali. Kung hindi, baka napilitan pa si punong elder na makipaglaban hanggang pareho silang mamatay. Kahit ano paman, kahit papaano, nasindak na rin ang mga duwag na yan. Kasabi niya nito, sunod-sunod na kidlat ang nagdugtong sa langit at lupa. Pagkatapos ay may mga makakapal na usok ng pagsabog na umusbong. Kasabay ng sunod-sunod na sigaw ng paghihirap at nagtalsikan ng mga dugo. Umatras na tayo, nakaina ni Su Xineng ang mahiwagang tableta. Wala nang silbi kung mananatili pa tayo rito. Oo nga, may mga sapak yata sa ulo sina Su Xineng at Wu Xingyun, lintik na. Konting kibot, nagsusuka ng dugo. Sino ba namang hindi matatakot doon? Nakakakilabot ang naging pagkamatay ng elder mula sa lambak ng Cloud Soar. Masyadong maraming nakatagong alas ang sekta ng Lanyu. Buisit ka. Bakit mo ako sinasaktan? Tigilan mo ako. Ang mas nakakabaliw pa ay yung ilang grupo sa ibaba ng bundok na nagtatago sa dilim. Bigla na lang nag-away-away ng walang dahilan.
Ang mga taong ito, umiiwas na nga sa kidlat. Kailangan pa nilang mag-ingat sa pananaksak ng patalikod ng sarili nilang mga kasama. Mas lalo nilang naramdaman na may kababalaghan sa sekta ng Lanyo. Isa lang ang nasa isip nila, tumakas na agad. Pinunong Xiao, maghanda ka na. Aatake na ang mga halimaw na ibon na yon. Alam ko. Maghanda na kayong umatake at pabagsakin ng mga ibong yan, para makipag-alyansa tayo sa sekta ng Lanyo. Mga kapwa ko Dawes, ipaubayan nyo na sa amin ang mga halimaw na ito. Mag-ingat kayo, marunong magtulungan ang mga yan. Isang halik na tatagos sa dibdib. Habang pinagmamasdan ang ganda mo, lagi kang nasa puso ko. Magpakailanman. Mga duwag na nagtatago sa dilim, makinig kayo. Ang sekta ng Lanyo ay kaalyado ng pamilya Liu mula sa lungsod ng Hangwo. Kung ayaw ninyong masaktan, lumayas na kayo agad sa sekta ng Lanyo. Babalik kami, tandaan nyo yan. May mga marangal na panauhing dumating. Patawad at hindi ko kayo agad nasalubong. Naku, wala iyon. Kami ang dumating ng hindi imbitado. Isang malaking kapangahasan ang aming ginawa. Pero huli pa rin yata ang pagdating naming tatlo. Kung maaga sana kaming dumating, hindi na sana kinailangang maubos. Ang lakas ni na Elder So at Elder Wo. Parusahan niyo po kami, Sect Master Lin. Nako, ano ba yung sinasabi nyo? Walang anumang hidwaan ng Lanyo Sect at ang pamilya Liu. Kaya ang pagdala mo, Patriarch Xiao, ng 2 elder para sumaklolo, ay isang malaking kabayanihan. Paano ko naman kayo mapaparusahan dahil doon? Dapat nga akong magpasalamat sa inyo eh. Sect Master Lin, gusto mo bang makipagtulungan sa pamilya Liu para maprotektahan at matulungan natin ang isa't isa? Paanong klaseng tulungan ba yan? Bumuo tayo ng alyansa sa pagitan ng Lanyo Sect at ng pamilya Liu. Sa oras na magkaproblema ang Lanyo Sect sa hinaharap, syempre, hindi hahayaan ng pamilya Liu na mapahamak kayo. At ang Lanyo Sect naman, ay kailangan lang magbigay sa pamilya Liu ng mga dekalidad na elixir. Ano sa tingin mo, Sect Master Lin? Magandang pakinggan yan. Pero hindi ang paggawa ng elixir ang kalakasan ng Lanyo Sect. Masyado ka namang nagpapakumbaba, Sect Master Lin. Nandyan naman ang 2 magagaling ninyong henyo na sina Xiao Linga at Fan Zhencheng. Sisiw na lang siguro sa kanila ang paggawa ng elixir, hindi ba? Kung ganoon, magandang pakikipagtulungan sa atin. Ha ha ha. Sect Master Lin. Nandito na sa loob ang mga halamang espiritual at mga materyales na kailangan nyo para sa paggawa ng elixir. Mayroon din diyang isang Jade Talisman para sa komunikasyon. Kung makakagawa kayo ng dekalidad na elixir, o kaya kapag naligay sa panganib ang sekta ninyo, maaari nyo akong kontaken anumang oras. Maraming salamat sa abala, Patriarch Xiao. Sect Master Lin, hindi na tayo iba sa isa't isa ngayon. Mayroon lang sana akong itatanong kung pupwede lang sana. Sige, sabihin mo lang. Huwag kang mag-atubili. Yung sunod-sunod na pagkidlat mula sa langit kagabi, na parang sadyang tinatamaan yung mga nakatagong kalaban natin. Masyado yatang kainahinala ang bagay na yon. Sect Master Lin, may ideya ka ba kung bakit nangyari yon? Kung hindi mo yan nabanggit, muntik ko na talagang makalimutan. Ang kidlat na yon. Talagang pinupuntiryan nito yung taong nagtatago sa dilim. Pero walang kakayahan ng Lanyo Sect natin na tumawag ng kidlat. Alam ko na. Ano yun? Siguro, binabantayan tayo ng mga ninuno ng Lanyo Sect mula sa langit. Nalaman nilang nasa panganib ang sekta natin. Kaya sinadya nilang bumaba para iligtas tayo. O kaya naman, baka maganda lang talaga ang feng shui ng sekta natin. Mga kalokohan, wagas naman kasing makapagsalita ang isang to.
Hindi ko alam kung bakit ako ipinatawag ni Sec Leader Lin. Nakagawa na ba kayo ng mataas na antas ng Payeldores? Mayroon tayong kabuuang 300 piraso ng Ningyuan at Suanyuan na Payeldores. 65% rito ay nasa ikapitong antas, at ang natitira ay nasa ikawalong antas naman. Nakakahiya mang aminin. Pero wala tayong nagawang nasa ikasyam na antas. Ano? Anong ibig sabihin ng lokom to? Nagrereklamo ba siyang masyadong konti ang binigay ko? Pero wala akong magagawa eh. Masyado kasing magaling si Linga. Lahat ng nagagawa niyang Payeldores ay puro nasa ikasyam na antas. Kaya nga hiniling ko pa na gumawa siya ng mga nasa pampito at pangwalong antas para rito. Siguro sa susunod. Kailangan kong maglabas ng ilang ikasyam na antas para pabilibin sila. Sa loob lamang ng isang buwan. Nakagawa kayo ng ganito karaming dekalidad na Payeldores. Sec Leader Lin, talagang binigyan mo ako ng napakalaking sorpresa. Nasaan na ang mga Payeldores ngayon, Sec Leader Lin? Mabuti, napaka-mabuti. Ang Lanyo Sec talaga ang pinakamagaling nating partner. Sec Leader Lin, hanggang dito na lang. Hindi mo na kami kailangang ihatid. Para makuha na natin ang ating parte, kailangan mo ba ng tulong namin, Sec Leader Lin? Huwag muna sa ngayon, para sa sekta natin. Isa itong panganib, pero isa rin itong pagkakataon. Basta't makakaya nating lumaban, ituturing ko na lang itong pagsasanay. Pero kung hindi talaga natin kayanin, hindi pa huli ang lahat para humingi ng tulong sa pamilya Leo. Sa bagay, may punto ka. Para sa anumang grupo, kailangan talaga ng lakas ng loob para harapin ang anumang bagyo. Pero, Sec Leader Lin, patawarin mo sana ang pagiging prank ako. Mukhang hindi na masyadong tahimik dito sa sekta ng Lanyo ngayon. Mabuti na lang at hindi ganoon karami ang mga disipulo ng inyong sekta. Dahil kung hindi, sa oras na lumabas ang mga disipulo para harapin ang kanilang pagsubok, siguradong magiging laman sila ng samot-saring usap-usapan. Noong una akong gumawa ng patakaran, naisip ko lang na tumanggap ng mga disipulo na parang mga pangunahing bida. Nakalimutan ko na ang mga bida nga pala sa umpisa, ay laging nahaharap sa sunod-sunod na kapahamakan. Paano na kaya ito ngayon? Hindi nyo na kailangang mag-alala, Pinunong Lin. Tutal, nandito na rin naman kami para tulungan kayo. Nakapagdesisyon na ako. Ang pamilya Leo ang maglalagay ng isang pormasayo na kayang harangin ang mga nasa ika-6 na antas na cultivator bilang proteksyon ng inyong sekta, para mas madali rin namin kayong masaklalahan. Aba, napakaganda niyan. Kailan kaya natin ito pwedeng simulan? Anak ng... Nakikibagay lang naman ako eh. Sineryoso niya talaga. Bilang batang Panginoon ng pamilya Leo, kailangan kong protektahan ang imahe ko. Uuwi muna ako para asikasuhin ang mga kailangan. Pangako, hindi ko kayo paghihintayin ng matagal, Pinunong Lin. Batang Pinuno, wala sa plano natin ang ipinangako ninyo kanina, Masyadong malaki ang magagastos sa pormasayon para harangin ang ika-6 na antas. Paano naman ang pinuno ng pamilya natin? Ikapitong tiyo, hindi ko yata gusto yung sinasabi mo. Dito sa pamilya Leo, ako pa rin ang masusunod sa ganyang kaliit na bagay. Sige na nga, ikaw ang masusunod. Ha ha ha. Ate. Ano na naman bang kalokohan ang ginawa mo? Wala naman masyado. Basta blah blah blah, ganun. Oo na, naiintindihan ko na. Sige na, pumunta ka na at maghanda. Sabi ko na nga ba, kayo talaga ang pinakamabait na ama at ina eh. Ibabawas sa buwanan mong panggastos ang lahat ng magagastos. Kung hindi sapat ang isang buwan, gagawin nating 2 buwan. Kung hindi sapat ang isang taon, gagawin nating 2 taon.
Sa kasalukuyang kakayahan ng ating sekta ng Lanyo, maaari naman nating palawakin ang ating sakop, pero tiyak na mapapasabak tayo sa laban oras na palawakin natin ito. Ayon sa batas ng sekta, mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipaglaban kahit kanino. Kailangan lipulin sila hanggang sa pinakaugat, durugin ang kanilang mga buto at ikalat ang kanilang abo. Kung maaari lang sanang luwagan ang mga patakaran, maaari rin naman natin itong subukan. Maaari rin nating iwasan ang pakikipaglaban. Hindi naman tayo kapos sa salapi ngayon. Maaari tayong bumili. Kung tutuusin, hindi naman ganoon kamahal ang mga ordinaryong sagradong bundok. Ngunit ayon sa ika-31 batas ng ating sekta, hindi dapat ipinapakita ang ating yaman. Kailangan nating gamitin ang ating utak at pag-awayin ang mga kalaban. At saka tayo aanin ng gantimpala ng walang kahirap-hirap. Punong nakatatanda, tila narinig kitang sinabi nung mga nakaraang araw, na ang sektang Walong Espada, sektang Peach Blossom, at sektang Gintong Agila ay nagsanib puwersa na. Opo, pinuno. Ang tatlong sektang ito ay nakabangga na natin noon. Ngayong nalaman nilang tumaas na ang aking antas, nangangamba silang maghihiganti tayo. Kaya sila nagbuo ng alyansa. Kumusta naman ang mga teritoryo ng tatlong sektang iyon? Katabi lang ito ng ating sektang Lanyo. Ang tatlong sekta ay may kabuoang 27 sagradong bundok. Mahigit 20 sa mga ito ay masagana sa yaman kaysa sa atin. Sikapin nating makuha ang 27 sagradong bundok na ito sa loob ng isang buwan. Nakabuo na sila ng alyansa. Kung sabay-sabay natin silang kakalabanin, maliit ang tsansa nating manalo. Kaya kailangan natin silang pag-awayin. Punong nakatatanda, ano ang eksaktong lakas ng tatlong sektang iyan? Gusto ko ng detalyadong impormasyon. Magaling sa pormasayo ng mga espada ang sektang Walong Espada. Mapanlin lang at mapanganib naman ang pormasayo ng sektang Peach Blossom. At bihasa naman sa pag-atake mula sa himpapawid ang sektang Gintong Agila. Kung isahan lang ang laban, wala ni isa sa kanila ang tatalo sa akin. Pero kapag nagsanib puwersa sila, magiging mahirap ito. Kung hahatiin natin ang ating puwersa sa tatlo, at sabay-sabay nating aatakehin ang mga kahinaan nila, gaano kataas ang tsansa nating manalo? Wala pang 40%. Mayroon silang pormasyong nagbibigay babala kapag may kalaban. Kapag sumabli tayo sa unang tira, paniguradong babalikan nila tayo. Kung ganoon, kailangan muna natin silang pag-awayin at sirain ang kanilang ugnayan. Nakatatandang Lee, ikaw ang baalang magpakalat ng usap-usapan. Sabihin mo na palihim na pinaplano ng sektang Walong Espada na sakupin ng dalawang sekta. Napakagaling mo, pinuno. Kung magtatagumpay ang planong ito, kusa nang masisira ang alyansa ng tatlong sekta nang hindi tayo nakikipaglaban. Paano kung matuklasan nila ang ating panlilinlang, at lalo pa silang magkaisa? Kung ganoon, gatungan pa natin ang apoy. Magpadala kayo ng magpapanggap ng mga disipulo ng sektang Peach Blossom, para palihim na salakayin ang teritoryo ng sektang Jinying. Napakatalino ninyo, pinunong sekta. Ang ibig sabihin ba ng pinuno ay, gagamit tayo ng mga pambihirang paeldores para akitin ang mga lagalag na mandirigma, para umatake sa tatlong sekta, at para pahinain sila. Tapos, tayo ang aagaw sa mga teritoryo nila. Maganda sana ang naisip mo, pero may konting problema. Paano natin ipapamigay ang mga paeldores? Kung chismis lang ito, walang maniniwala. Pero kung ibibigay talaga natin, baka inumin agad nila yon at biglang lumakas. Lalong matatakot na lumapit. Ang mga iyon, HMP. May punto ang pag-aalala ni Second Elder. Kaya ganito ang dapat nating gawin. Buisit na sektang Lanyo yan. Napakaraming malalakas mula sa Zishan Realm ang sumalakay. Pero napigilan nilang lahat yon. Kailangan nating makaisip ng paraan, dahil kung makakabawi ang sektang Lanyo, kahit magsanib puwersa pa tayong tatlong sekta, siguradong mahihirapan pa rin tayo. Pinuno, kung makukuha mo ang paeldores ng Zishan, at makatawid sa ikalimang yugto, bakit pa tayo matatakot sa kanila, lalo na sa sektang Lanyo na yan? Ayos, Elder Leo. Samahan mo si Elder So papunta sa syudad ng Hangwo. Bilhin ninyo sa mataas na halaga ang isang pang-5 antas na paeldores ng Zishan. Pero dapat hulugan ng bayad. Kalahati muna ang ibayad ninyo. Ang matitira, babayaran natin sa loob ng 100 taon. Nabalitaan mo ba? Ang sektang Peach Blossom daw, kumuha sa isang misteryosong alchemist, at bumili ng 2 pang-5 antas na paeldores ng Zishan. May choice ba sila kung hindi sila bibili? May malaking atraso sila sa sektang Lanyo. Lalo pat ang Great Elder ng sektang Lanyo ay nakatungtong na sa Zishan Realm. Kung hindi makakatawid sa susunod na antas ang pinuno ng sektang Peach Blossom na si Jiang Tao, siguradong tapos siya sa huli.
Akala yata nila parang repolyo lang sa palengke ang panglimang antas na payeldores ng Zishan. Kung gusto mong bilhin, bilhin mo na. 动玄丹，走过路过不要错过啦！是那位神秘炼丹师。 Dahil totoo naman ito, may isang matalik akong kaibigan na nakabili mula sa isang misteryosong alchemist ng isang ikapitong antas na Domshan Pill. Sinabi sa akin ng kaibigan ko na mismong ang alchemist ang umamin na ang Peach Blossom Sect ay bumili ng 2 ikalimang antas na Zishan Pill kung kaya niyang gumawa ng ikapitong antas na Domshan Pill. Ang pagbili ng Peach Blossom Sect ng ikalimang antas na Zishan Pill ay tiyak na totoo. Mga kapatid, gusto nyo bang sumugal sa isang malaking tira? Pambihira itong ikalimang antas na Zishan Pill, kaya tara na. Peach Blossom Sect lang naman yan, di ba? Kayang-kaya ko silang pulbasan sa isang kumpas lang ng kamay ko. Anong kailangan nyo rito? Kung ayaw nyo ng gulo, ilabas nyo ang Zishan Pill. Kung hindi, uubusin namin ang buong Peach Blossom Sect nyo. Lumusab ang kalaban. Punyeta. Isang eksperto na nasa 5th realm. Senior, may atraso ba ang aming Peach Blossom Sect sa inyo? Palabasin nyo rito ang inyong Sect Master. Kasalukuyang nasa seclusion ng aming pinuno. Kung ganoon nga. Totoo nga talaga ang balita. Simulan na ang pag-atake. Sumusobra na kayo, mga elder, sabay-sabay tayong umatake. Kailangan nating mapatay ang lapastangang ito. Kapasok mo lang pala sa Earth Realm. Ganyan lang ang lakas mo at naglakas loob ka pang manggulo rito sa Peach Blossom Sect, lumayas ka. Kung hindi, mamatay ka. Magaling. Malaki ang mundo. Hindi pa tayo tapos. Kung hindi pa rin kayo kikilos ngayon, baka mawala na kayo ng tuluyan ng pagkakataon. Ang ikalimang antas na Zishan Pill. Ngayon lang ito, kapag pinalagpas nyo, wala nang susunod pa. Masama, may malakas na kalaban na umatake. Humingi agad ng saklolo sa Jinying Sect at Bojian Sect. Dati ko pa narinig na magkaalyansa ang tatlong sekta nila. Pero, pakialam ko ba? Eh di papatayin ko na lang silang lahat ng sabay-sabay. Puksain natin ang tatlong sektang ito, kahit pa hindi natin maaga ang payeldores ng Zishan. Ang mga kayamanan ng tatlong sektang ito, pati na ang yaman ng kanilang mga elder, ay sapat na para kumita tayo ng malaki. Ha ha ha. Pinuno, umakyat na ang tigre sa bundok. Magmasid ka lang ng palihim. Nakahanda akong sumugod anumang oras. Medyo mapanganib ang laban na ito. Gawin natin ang ating makakaya. Kunin natin ang lahat ng kaya nating kunin. Kung may ibang magtatangkang umagaw, at mas malakas sila sa atin, umatras muna tayo. Kahit anong mangyari, ang pananatilang buhay ang pinakamahalaga. HMP. Masusunod, pinuno.
Sino kayo? Bakit kayo napakalupit sa aming sekta ng Peach Blossom? So good. Ha 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 ha. Sa akin na ang lag-ayang ito, ha ha ha. Ha. Huwag niyo akong saktan. Wala namang Paeldores ng Zishan sa lag-ayang ito, eh. Kung gayon, bilasan na nating kunin ang lahat ng mamahaling kayamanan ng tatlong sekta. Limasin natin itong lahat, pero mag-ingat kayong lahat. Siguraduhin patay silang lahat, walang Aitet Ira. Huwag kayong mag-iiwan ng anumang bakas. Dahil kapag nalaman nila ito, malaking gulo ang aabutin natin balang araw. HMP, syempre naman, ang mga pamamaraang ginamit ko ngayon, ay mismong mga estilo ng mortal kong kaaway. Napakalupit mo talaga. Yayaman na tayo, yayaman na tayo. Sa loob lang ng isang gabi, nakaagaw tayo ng 25 sagradong bundok. Pero para makasigurado, mas mabuting pakilyusan muna natin ang ating mga makapangyarihang taga-suporta. Kapatid na Leo, magandang balita. Napakagandang balita nito. Kapatid na Leo, sigurado akong ikatutuwa mo ang balitang ito. Oo, mayroon nga niyan. At saka may mga Dongtian Pil din. Sa sobrang swerte ng batang yon, nakagawa siya ng isang buong batch. Ang lakas talaga ng swerte niya. Ang 8 antas na Dongtian Pil yon. 6 na piraso lahat-lahat. Ano? Patanjin nga, bilis. Kapatid na Lin, isa itong napakagandang balita. Kapatid na Lin, may dala rin akong magandang balita para sa'yo. Yung tungkol sa paglalagay ng formation na pinag-usapan natin nung nakaraan, na ayos na. Nandito kami ngayon para itayo ang formation na ito para sa inyo. Maghintay ka lang sandali at magsisimula na kami. Matatapos ito ng wala pang 2 oras. Ha ha ha, kapatid na Leo, karapat dapat ka talaga bilang young master ng pamilya Leo. Napakalakas din ang kapangyarihan ng 2 elder na ito. Sakop nito ang 25 Spirit Mountain. At isang formation na kayang pigilan pansamantala ang mga cultivator na nasa ika-6 na realm, ay aabutin lang ng wala pang 2 oras. Kapatid, anong sinabi mo? Anong 25 Spirit Mountain? May mainit na balita. Ang 8 Sword Sect, Golden Eagle Sect, at Peach Blossom Sect ay inatake kagabi. Nawasak silang lahat. Ang tatlong sekta. Karamihan sa mga teritoryo nila ay napasa kamay ng Lanyo Sect at ng pamilya Leo. Totoo ba ang nangyaring ito? Bakit hindi ko man lang alam? Leader Lin, kahit na magkaalyansa na tayo, wala kaming kinalaman sa nangyaring iyan, kaming mga taga-pamilya Leo. Hindi yata tama na iduwit mo ang pamilya Leo sa isyong ito. Mali ka riyan. Nakita nyo rin naman ang lakas ng Lanyo Sect, di ba? Kahit isang bundok lang ang sakop namin. Kaya pa rin namin gumawa ng mga dekalidad na pil. Kung mayroon kaming mas maraming resources, siguradong mas tataas pa ang aming kakayahan. At kapag lumakas pa kami, uunlad ang lahat ng aspeto natin. Sa ngayon, nakikihiram lang naman ang pangalan ng Lanyo Sect sa pamilya Leo. At wala naman itong naidudulot na pinsala sa inyo. Sa halip, pagkaraan ng ilang panahon, makakagawa kami ng mas maraming high tier na pil. Kung hindi ito magandang balita para sa pamilya Leo, ano pala ito? Kapatid na Lin, bago pa ako pumunta rito, wala akong kaalam-alam na nasakop nyo na pala ang tatlong sekta, pati na ang malaking bahagi ng mga espiritual na bundok. Sa ngayon, mukhang hindi may lalatag ang Porma Sion. Kapatid na Leo, sa panahong ito, nasa bingit ng panganib ang sektang Lanyu, at wala rin sa loob ng sekta ang 5 elder. Kung walang pormasyong magpoprotekta, masyado itong mapanganib. Bakit hindi na lang kayo mahati sa 3 grupo? Ang isa sa inyo ay babalik para kunin ang mga materyales, habang ang 2 maiiwan ay sisimula na ang Porma Sion. Ano sa tingin nyo? O baka naman, mayroon kayong problemang hindi masabi. O baka naman hindi nyo talaga alam kung paano. O kaya'y, wala talaga kayong balak na gumawa ng Porma Sion para sa sektang Lanyo. Pero ayos lang. Isang malaking karangalan na para sa amin na makatrabaho ang pamilya Leo. Kami na lang ang gagawa ng paraan para sa Porma Sion. Kapatid na Lin, kailan pa sumire sa usapan ng pamilya Leo? Nag-iisip lang ako kanina kung gaano karaming materyales ang kakailanganin natin. 2 elder. Maghanda na kayo. Babalik ako para kunin ang mga materyales at susunod din agad. Pagkatapos, sabay-sabay nating ailalatag ang Porma Sion. May nangyari na naman, Ama, pero huwag mag-alala, hindi naman ito malala. Sa totoo lang, magandang balita ito. Ganito kasi iyon. Mas marami ang mga Paeldores ng sektang Lanyo ngayon. At mas mataas pa ang kalidad. Ang Ningyuan at Zuyuan Pil ay parehong may ika-9 na antas na Paeldores. Mayroon pa nga silang 6 na ika-8 antas ng Dongtian Pil. Sabi ko na nga ba't hindi ako nagkamali ng taong pinili? Syempre naman. Ama, ang paningin nyo ay higit pa sa mga sinaunang Diyos. Hinding-hindi kayo magkakamali. Tigilan mo nga ang pambabala, pero sige.
Dahil nangako na tayo, kailangan natin itong tuparin. Dalhin mo ang mga materyales, magsama ka ng mga tauhan, at ailatag niyo agad ang forma sayon para sa kanila. Ama, pumapayag ka na. HMPH, sa tingin mo ba makakatanggi pa ako? Paano na lang ang reputasyon ng pamilya Leo? Isa pa. Kailangan mong matutong tumimbang ng sitwasyon. Alam mo ba kung bakit sa pagkakataong ito, ay mayroong ikasyam na antas ng Zuan Yuan Pil, kahit pa isang grade 8 na 5 Yuan Pil. Bakit pinapatunayan ng Lanyo Sect ang halaga nila? Basta, dalhin mo na ang mga materyales at tauhan doon para i-set up ang formation. Huwag na huwag kang magpapabagal-bagal. Isipin mo na lang na ibubuhos ko na ang lahat sa sugal na ito. Tungkol naman sa mananalo o matatalo, panahon na lang ang makakapagsabi balang araw. Kapatid na Lin, maayos ba para sa inyo ang formation ng pamilya Leo namin? Tamang-tama lang. Sa tindi pa lang ng puwersang ito, sapat na para manginig sa takot ang mga hamak na duwag na yon. Kapatid na Lin, bukod sa paghahatid ng mga spirit herbs ngayon, may maganda rin akong balita sa'yo. Hindi ko alam kung pamilyar ka ba sa puntod ng Fire Swallow ang Daoist. Sa totoo lang, hindi eh. Maaari mo bang ikwento sa akin? Ang Fire Swallow ang Daoist ay isang kilalang eksperto sa ikapitong realm noon. Kaya niyang pumatay ng mga kalabang mas malakas pa sa kanya. Siguradong napakaraming kayamanan sa loob ng puntod niya. Kahit na walang pakialam dito ang siyam na banal na lupain at mga first-tier sect, siguradong magkaka-interes ang mga second-tier sect dito. Kung interesado ang Lanyo Sect ninyo, pwede kayong magpadala ng ilang tauhan para sumama sa pamilya Leo namin at makigulo doon. Kung ganun, pakisabihan mo naman ako ng maaga, kapatid na Leo. Fire Swallow ang Daoist. Ito na kaya ang itinakdang pagsubok ni Shaolinga. Magsisimula na ba? Pero siguradong may kapalit na panganib ang mga biyayang naghihintay doon. Pero dahil nagdesisyon na tayong tanggapin ang kapalaran ng bida, kailangan nating harapin ang panganib na ito. Gawin na natin to. Sa puntod na ito ng Fire Swallow ang Daoist, kailangan mong pumunta. Guro, bakit po, mas nauna ba siyang sumikat kaysa sa akin? Pagmamayari niya ang pan-13 sa rangkang ng mga misteryosong apoy. Ang Undying Swallow ang Flame. Kaya nitong tupukin at lumunin ang lahat ng bagay. At hinding-hindi ito mamamatay. Kapag nakuha mo ito, tiyak na mas angat pa ang antas mo. Sino ba sa inyo ang gustong sumama sa paglalakbay na ito? Master, nakahanda po akong sumama. Sasama rin ako. Huwag po kayong mag-alala, Sect Master. Hanggat may hininga pa ako, sisiguraduhin kong ligtas si Linga. Aba, sumama ka na rin sa amin. Hindi pwede, hindi pwede. 78% lang ang tsansa nito. Siguradong kamatayan ito, Master. Mag-isip-isip po sana kayo. Sa tingin ko, mas mabuting manatili muna tayong ligtas at palakasin ang ating sarili ng palihim. Senior Brother Fan, isa kang direktang disipulo. Kahit na mas mababa ang posisyon ko sa'yo, pero hindi ko na talaga kayang manahimik. May kailangan talaga akong sabihin. Sige lang, sabihin mo. Senior Brother, ang paglilinang ay paglabag mismo sa kalooban ng langit. Kung hindi tayo susulong, babagsak tayo. Tayong mga cultivator, dapat may tapang na harapin ang mga panganib at hawanin ang anumang balakid. Sa sobrang duwag mo, paano ka pa uunlad? Kung lahat ay kasing duwag at takot mamatay na tulad mo, paano palalago ang ating sekta? Kung sakaling harapin natin ang isang matinding panganib, magtatago ka rin ba agad? O baka nga tumakas ka pa? Haha, tama ka. Kung talagang may panganib na hindi natin kaya, hindi lang ako ang tatakas. Sasabihan ko rin ng lahat na magkanya-kanya na ng takbo. Dahil kung hindi na natin kaya, bakit hindi pa tayo tatakbo? Gusto mo bang magpaiwan tayo para mamatay at tuluyang masira ang ating buong sekta? Basta't buhay tayo. May pag-asa pa. Junior brother, ganyang kasimpleng bagay, hindi mo pa ba naiintindihan? Dahil wala nang may gustong magsalita, ganito na ang gagawin natin. Sasama ka sa amin. Huwag kang mag-alala, nandito ang iyong master. Ito na nga ang libingan ni Daoist Tonho. Matapos ang napakaraming taon, ang forma sayo na nagbabantay sa malaking libingang ito, ay kaya pa ring pigilan ng mga eksperto ng ikawalong antas, mga bayani ng ating panahon. Napakaraming malalakas na eksperto at mga henyo ang dumating ngayon. Ang ikatlong divine son ng Yu Clan na si Yumo.
at si Wu Yuner, at maging ang Liang Ling clan mula sa ating Timog Kanlurang rehiyon. Halos nandito na silang lahat, pero may isang sekta na dapat ninyong pag-ingatan, ang Yunshao Valley. Yunshao Valley. Ganoon ba talaga kalakas ang second-rate na sektang iyon? Kailan pa tayo nagkaatraso sa kanila? Bakit hindi ko alam to? Sa mga sekta na nasa ikalawang antas, ang Yunshao Valley ay maituturing na katamtaman lang. Pero, may matinding hidwaan ng Lanyu sect ninyo sa kanila. Noong maulan na gabing iyon, ang mandirigmang pinaslang ni Elder So gamit ang iisang atake ng espada, na isang cultivator na nasa ikatlong antas, ay ang mismong nakababatang kapatid ni Yun Luofo, ang pinuno ng Yunshao Valley. Kaya pala, napakamapanghiganti ng Yun Raofo na yan. Napakalupit niya at gagawin ang lahat para protektahan ang sarili niyang kadugo. Ang dahilan kung bakit hindi pa niya inaatake ang Lanyu sect ay marahil nasa mahigpit na pagsasanay pa siya. O baka naman dahil sa banta ng pamilya Liu natin. Kaya sa paglalakbay na ito, huwag na huwag kayong aalis sa paningin ng pamilya Liu. At lalong huwag ninyong haharapin ng mag-isa ang Yunshao Valley. Kapatid na Lin, huwag kang masyadong mag-alala. Sigurado akong hindi naman personal na pupunta rito si Yun Raofo. At hindi rin naman siya kinatatakutan ng pamilya Liu natin. Bukod dyan, may usap-usapan na may isang malakas na eksperto mula sa isang nangungunang sekta ang papunta rito para makisali sa gulo. Hinding-hindi natin pwedeng galitin ang taong iyon. Tama na ang salita, kapatid Dali. Maghanda na tayong pumasok at kunin ang mga kayamanan. Master, natatakot ako na sa sitwasyong ito, napakaliit ng tsansa nating mabuhay. Baka nga siguradong kamatayan lang ang naghihintay sa atin. Pag-isipan niyo po itong mabuti, Master. Talaga ba? Hindi naman ako naniniwala. Pumasok na tayo. Aba, nahiwalay pa nga ako sa iba. Mabuti na rin ito. Ngayon, gagayahin ko ang diskarte ni Huang Tiandi. Saan man ako dumaan, basta't anumang may halaga. Kahit lupa pa yan, kukunin ko.